Mga kwento ni Kabano. Manood ka na. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po uli. Narito po ako upang bumati sa inyo ng Merry Christmas and a Happy New Year. Sabi nga nila huli man at magaling ay may hahabol din. Dahil nga po naka 700,000 subscriber na po tayo, naririto po at meron tayong special video kung saan makikita nyo na nagdanarrate po ako in person. Ayan. So, kumbaga makikita nyo na nagbabago-bago po ang boses ko at lahat po ng mga characters natin bilang ako po as narrator na si Kabanong, tapos magiging bidang boses, tapos magiging leading lady, tapos magiging nanay, magiging tatay, magiging barkada, magiging kalaban, 'di ba? Magiging matanda, 'di ba? Ando doon po. Ako po lahat 'yon. Wala pong halong AI voice o yung sinasabi nga nating voice changer. So ngayon po makikita niyo po na ginagawa ko po kumbaga manually nagbabago po ako ng boses. So ngayon po nandito po tayo sa ating bagong venue. Ayan, bagong studio po natin po ito. Kaya ngayon po bagong video na naman po ang gagawin natin. Meron akong bagong mic. Actually ito po meron po kasi nagsasabi nga na bakit boses bakla? Okay? Kasi ako nga po yung nagbababae rin. Pero ngayon po, sabi nga nila kailangan sumunod na tayo sa teknolohiya, 'di ba? So eto po, meron po tayong Maono na microphone kung saan meron na rin po itong voice changer. So, pero ngayon, ta-try ko pa rin po na magboses po tayo na manual. Yung ako po talaga ang nagboboses dun sa mga babaeng gagawin natin ngayon ngayong video na ito. Alright, so sana po ay magustuhan po ninyo. So simulan na po natin ang ating kwento. Hindi ko alam kung paano nagsimula, pero sa buong 25 taon ng buhay ko, mula sa paglalakad ko sa pilapil bitbit ang balde ng tubig hanggang sa paglaki ko'y sinasanay akong magbasa ng orasyon at maganda ng langis na pangontra. Isang bagay ang hindi ko kailanman nakitang ginawa ng lolo Rodi ko. Bilang isang albularyo ay hindi siya kailanman lumaban sa iba't ibang uri ng aswang. At hindi yun haka-haka lang. Paulit-ulit ko siyang tinatanong tungkol dito. Wala raw siyang balak. Sabi niya, hindi niya raw forte. Mas delikado raw sila kaysa sa mga malignong kayang kausapin, mga lamang lupang kayang disiplinahin, o mangkukulam na kayang kausapin sa wasto at mahabang dasal. Kaya ang sabi ng lolo ko, kapag aswang, pass daw siya. Iba raw kasi ang mga aswang. Pero ang kwento ko pong ito ay hindi ko akalain na mararanasan namin mismo ni Lolo Rodi, ang makasagupa ng nilalang na iniiwasan niya. Magandang hapon po Kabanong at sa lahat ng mga masugid na tagapakinig. Ako po si Brian, hindi ko tunay na pangalan, tubong norte rito sa Luzon. At ito po ang aking totoong kwentong katatakutan. Nawa po ay magustuhan niyong lahat. Nung una, akala ko dramatics lang si Lolo dahil nga sa tumatanda na. Pero habang lumalaki ako, paulit-ulit kong naririnig mula sa mga pasyenteng tinutulungan namin ng ganito. Sana naman matulungan mo kami dahil may umaaswang sa asawa ko. Kung minsan naman ay ganito. Pwede niyo po bang puksain yung aswang na ayaw lumubay sa anak ko, Karodi? Nagbibigay naman ng mga mabibisang pangontra ang lolo ko. Pero yun nga lang ay hindi siya talaga nakikipagsagupa sa mga aswang Kabanong. Kung minsan nga ay ako na rin ang pumipilit sa kanya dahil gusto ko ring makaengkwentro ng mga ganoong nilalang. Pero sa bawat pag-aanyaya ko, lagi rin naman akong pumapalpak. Lo, bakit ba ayaw niyo talagang kumalaban ng mga aswang? Iyak ka na naman sa tanong mo Ilang beses na natin pinag-uusapan yan ako. Baka lang po magbago ang isip nyo. Malabo pa sa plastic labo, apo. Diba? Marunong ka na mag-joke, Lo, Hindi naman ako nagbibiro. Talagang malabo ang hinihiling mo. Kaya ipagpatuloy mo rin ang ginagawa mo para maaga tayo matapos dahil pupunta pa ako sa bayan. Mas lalo kong nakumbinsi nung minsan sa may lawag, may lalaking pinaniniwala ang kinapitan ng aswang uhong.
Nang banggitin yun ng kapitan ng barangay, hindi nagtagal si Lolo Rodi. Binilisan niya ang ritual. Pagkatapos ay nagbigay lang siya ng pangontra saka umuwi agad kami nung gabi ring yun. Yun ang isa sa mga pagkakataong nakitaan ko si Lolo ng kakaibang takot sa mga mata. Kaya talagang nahihiwagaan ako kung bakit nga ba siya umiiwas kapag aswang na ang usapan. Pero iba naman sa mga sumunod na araw. Sa totoo lang Kabanong, ay hindi ko na rin maintindihan kung minsan si Lolo. Nagbiyahe naman kami sakay ng luma naming sasakyan na amoy langis at bawang na rin. Papunta kami sa isang liblib na barangay sa Cavite. May nagpapatulong kasi sa Lolo Rodi, ang kaibigan niya si Aling Robreda. At nagulat nga ako dahil may kinalaman ito sa aswang. Hindi ko tuloy maiwasang mapaisip, bakit kaya pumayag si Lolo ngayon? Ang pinakaumira lang sa utak ko ay posibleng malalim ang ugnayan nila ng sinasabi niyang kaibigan. Kaya habang tinatahak namin ang medyo masukal na daan, ay hindi ko naman maiwasan ang mapatanong sa kanya. Lo? Ito po, seryosong tanong lang ha. Siguraduhin mong seryoso yan at hindi puro kalokohan ha. Grabe siya, magtatanong lang eh. O ano nga? Akala ko po, ayaw niyo po ng mga kasong may kinalaman sa aswang. Narinig ko po ang usapan niyo sa telepono kahapon nung sinabi niyong kaibigan. May narinig akong manananggal eh. O bakit ngayon? Bigla kayong pumayag. Ganun ba ka-espesyal sa inyo yung taong yon? Anong ganun ka-espesyal? Ginagawan mo pa ako ng isyo, Apo ha? Gusto mo bang ihagis ko sa iyo itong lumang bag ko na puno ng langis? Pinulbos ng mga halamang gamot? Papel na kurasyon ha? Huwag naman kayo magalit kaagad. Napaghahalataan kayong guilty. Anong sinabi mo? Wala po. Ang ibig ko lang naman pong sabihin, bakit po ngayon pumayag kayo? Brian, Apo, tungkulin natin to. Wow! Ang lalim ng sagot ha. Samantalang dun sa atin, kapag nagpapatulong na patungkol sa aswang, kundi kayo parang nagmamadali na parang sinisilihan kayo sa puwet ang dami niyong ginagawang dahilan. Tapos ngayon, biglang tungkulin natin to. Sigurado na akong espesyal ang taong nag-request sa'yo. Hindi naman sigurado na aswang ang problema nila ngayon. Pero Lo, narinig ko ng malinaw yung kausap niyo sa telepono. May nilalang na lumilipad daw tuwing madaling araw. Malinaw ngang sinabi, manananggal nga raw. Kailan ka pa nakinig sa usapan ng iba ha? Hindi maganda yung ganyang pag-uugali, Brian. Abay, iwas-iwasan mo ang ganyang pakikiosyoso ha? At napunta na nga sa akin. Ang husay talaga ng lolo ko. Pang reverse psychology yan ha. Para lang makaiwas siya sa mga kontrobersya. Kaysa daldal ka ng daldal dyan, ituon mo na lang ang paningin mo sa daan. At iidlip muna ako. Sabi ko nga po Natahimik na kami sa loob ng sasakyan. Kaya nagbukas na lang ako ng radyo. Pero nakakailang lipat pa lang ako. Pagkalipas lang ng ilang minuto ay narinig ko na huminga siya ng malalim. Yung tipong pagod na si Lolo na magpaliwanag sa matigas na ulo ng apo. Feeling ko tuloy noong mga oras na yon, ang laki ng nagawa kong kasalanan sa kanya. Grabe naman po yung buntong hininga niyo, Lo. Gusto ko lang linawin sa iyo na hindi pa rin nagbago yung pananaw kong hindi pakikipagsagupa sa mga aswang. Katulad din ng sabi ko kanina, hindi pa rin naman daw sigurado kung aswang na manananggal yung nakita nila ro na sumalakay sa mga ilang alagang hayop. Ganun po ba? Kung sakaling totoo man, hindi tayo pupunta roon para lumaban. Pupunta tayo para tumulong lang sa kanila. Kung aswang man yan, hindi to para sa atin. Okay po. Parang ganun din naman, Lolo. Ito talaga ayaw na lang aminin na espesyal sa kanya yung taong pupuntahan namin dun Ay, umubulong-bulong ka na naman dyan. Ho? Wala po yun. Huwag yun na lang po akong pansinin, Lo. Sige na po, may drip na po kayo at gigisingin ko na lang kayo kapag nandun na tayo. Mabutit na isip mo yan. Sa puntong yun ay tumahimik na nga ako at nilakasan ang radyo.
Nang makita ko nakaidlip na si Lolo ay mas nag-focus na ako sa pagtahak sa daan. Bigla rin akong napaisip, Kabanong. Kung sakali nga kasi na aswang na manananggal ang naghihintay sa amin doon, hindi ko rin alam ang mararamdaman ko. Pero sa loob-loob ko ay naghahalo ang kaba at excitement. Sumabay pa ang biglang pagbuhos ng lakas ng ulan sa labas dahilan upang unti-unting lumalabo ang salamin ng niluluma naming sasakyan. Mas lalo tuloy dumilim ang paligid kaya mas lalo akong nag-focus sa daan. At habang nagpapatuloy kami, Kabanong, naalala kong bigla noong bata pa ako. Kung saan buhay pa ang lola at mga magulang ko. Ganito rin po yon, maulan at madilim ang paligid. Hindi ko na masyadong matandaan ang buong detalye pero ang tagpong yon ang dahilan kung bakit nawalan ako ng mga magulang. Kapag talaga umuulan ay palaging sumasagi sa utak ko ang ganoong alaala. Kaya hindi ko po namalayang tila nawala na ako sa konsentrasyon sa pagmamaneho. Ang tila gumising lang sa akin ay ang biglang pagkulog at pagguhit ng kidlat sa kalangitan. Naihinto ko kagad ang sasakyan kaya nagising si Lolo na tila naging alerto. Oh, ano nangyari? Anong meron ha? May masamang elemento bang sumalubong sa atin? Wala, Lo. Napahinto lang ako dahil sa... Por Diyos, por Santo. Bakit may basang-basa na pusa sa tapat natin? Sa mismong kalsada? Ho? Aba, oo nga no. Hindi mo ba yan napansin? May masamang pagitain yan. Mabuti na lang at hindi mo nasagasaan. Hindi ko po napansin talaga, Lo eh. Napahinto lang po talaga ako dahil sa pagguhit ng kidlat sa langit. Hindi na umimik si Lolo habang nakatingin kami sa unahan dahil may pusang itim nga roon na tila kumikislap-kislap ang mga mata. Nahapyawan ang mga mata ko ang pagdukot ni Lolo ng kung anong gamit sa niluluma niyang bag. Nanatili akong nakahinto habang pinagmamasdan ng kanyang gagawin. Pagkapyaw ko ng tingin sa pusa ay ganoon din ito na parang naghihintay sa kung ano ang gagawin namin. Kinuha ni Lolo Rodi ang maliit na garapong na may lawang dinurog na tuyong dahon. Kaunting-kaunti lang ang kanyang kinuha saka yun ikiniskis sa kanyang mga palad na parang pulbo bago hinipan. Pagkalaon ay narinig ko na naman siyang nagsalita ng pang-orasyong wika. Doon ko muling naramdaman ang kakaibang kilabot na tila bumalot sa amin sa loob ng sasakyan. Kung kanina'y hindi ko ramdam ang lamig ng aircon sa nilulumang kotse, ngayon ay para na itong nakatodo. Pasimple akong napahima sa magkabila kong braso habang patuloy sa pakikinig sa sinasabi ni Lolo. Hanggang sa biglang pumalakpak ng isang beses ang albularyo kong Lolo. Dahil dito ay dali-daling umalis ang itim na pusa na tila nagmamadali at takot na takot. Sige, pwede na tayo magpatuloy. Nausog ko na ang hindi magandang pagitaing maaaring sumalubong sa atin sa daan. Magmaneho ka na ulit, bago pa tayo gambalayan ng mga hindi pangkaraniwang nilalang na nagmamasid sa paligid. Sige po, Lo. Wala na nga akong inaksayang oras. Nagmaneho na ako habang si Lolo'y bumalik na sa pagkakaidlip na parang walang nangyari. Napaisip na naman ako, Kabanong. Sa totoo lang kasi, kahit apprentice ako ng Lolo, ay may ilang pagkakataon pa rin na hirap akong paniwalaan sa aming ginagawa. Namamanga ako sa abilidad ni Lolo Rodi, kaya lang ay hindi kasi kami magkatulad. Siya kasi ay bukas ang ikatlong mata o ang tinatawag na sixth sense. Samantalang ako, pagdating sa mga hindi pangkaraniwang nilalang, ay hirap akong maramdaman ang presensya nila. Kaya paminsan-minsan ay dinadaya ko na lang din talaga ang sarili ko. Yun po ang totoo. Ayaw ko rin kasing madismaya sa akin ang Lolo kapag sinabi ko ang ganon. Pero alam ko naman na may ideya na rin naman siya na hindi ako kasing galing at kasing talentado niya. Kaya nagpapasalamat pa rin ako dahil sa kabila ng kakulangan ko, handa pa rin ang aking Lolo na turuan ako ng mga nalalaman niya. At mabilis na lumipas ang oras. Pagpasok namin sa mismong barangay ay may agad akong napansin na kakaiba. Hindi tahimik ang lugar pero hindi rin normal ang ingay. May mga asong tahol ng tahol kahit walang dumadaan.
may mga manok na tila balisang-balisa at nag-iingay pa rin kahit gabi na. Wala na ang ulan, pero ang mga tao ay kakaunti na lang ang nasa labas. Halatang natatakot dahil nga sa kung anong nilalang na naggasik ng lagim sa lugar. Lo, nandito na po tayo sa barangay. Saan po ba tayo mismo pupunta? Ang sabi sa akin ni Robreda, doon na lang daw tayo sa barangay hall aabangan. Ay, anong oras na ba? Mag-aalas 8 na po ng gabi. O siya, dumiretso na tayo ron. Ipagtanong-tanong mo na lang sa makikita mong tao. Yun nga hulo eh. Wala naman akong makitang tao eh. Nagpatuloy ako hanggang sa marating ang isang tindahan. Magsasara na ang tindera kaya inagad ko ang pagtatanong pero hindi naman ako pinansin. Hanggang sa magsara na lang ng tuluyan at pumasok na sa loob ang ginang. Nagkatinginan tuloy kami ni Lolo at nagtuloy na sa pagmamaneho. At doon na nga namin nasa lubong ang isang babae. Morena siya, maganda, malamlam ang mga mata at parang may kakaiba. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng kung ano. Para siyang may pagkamisteryosa. Huminto kami at kaagad kong binaba ang bintana para makita siya at makausap. Yun nga lang, dahil dito ay natakot siya at napaatras. Magandang gabi. Pasensya na kung medyo natakot kita. Hindi ho ako masamang tao. Magtatanong lang sana. Pero bago yon, ako nga pala si Brian. At ito naman ang lolo ko, si Lolo Roddy. Ay, magandang gabi, Neng. Bakit naglalakad ka ng mag-isa ng ganitong gabi na? Delikado at wala pa namang mga tao. Lolo naman, tinakot mo pa lalo eh. Baka hindi na tayo kausapin yan. Eh, nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Pagpasensyaan mo na ang lolo ko ha. Itatanong lang namin kung saan ang barangay hall nyo rito. Katatagpuin kasi namin si Robreda Kakamrosas. Baka nakikilala mo siya, hindi? Oo, yun nga. Pakakilala mo. Ano nga ang pangalan mo? Lenny, Nice to meet you, Lenny. Pero kilala mo ba yung sinasabi ng lolo ko? oo, si Aling Reda. Lola siya ng kaibigan ko si Rowena. Ay, salamat naman at kilala mo siya. Nandun siya ngayon sa barangay hall at may hinihintay yata. Kami na yun. Pwede ba na malaman kung saan yung barangay hall nyo rito? Diretsuin nyo lang, tapos sa dulo, kumuliwa na kayo at makikita nyo kagad. Salamat. Ha? Dali-dali nang tumakbo si Lenny kaya napatingin na lang ako kay Lolo na punong-puno ng pagtataka. Para namang takot na takot sa akin yun. Eh, mukha kang araw kasing masamang tao. Baka akala niya kikidnapin mo siya. Si Lolo talaga. Akala mo hindi siya nakasakay dito sa kotse. Eh, baka kung ako lang ang nakasakay baka makiangkas pa yun at magpatid sa akin sa kanila. Kilabutan ka nga po, Lolo, sa mga sinasabi mo. Tara na nga po. Yan ang mainam mong nasabi, Apo. Eh, bilisan mo na at nakakaya kay Robreda na naghihintay pa sa atin doon. Umiling-iling na lang ako at nagpatuloy na hanggang sa marating namin ang sinasabi sa instruction ni Lenny. Huminto kami sa harap ng barangay hall. Nang makita ko yon, napaismid ako. Para kasing mas luma pa sa mga bahay na bato sa lugar namin. Simentado naman ang gusali pero halata talaga ang kalumaan dahil nilulumot na ang mga pader. May 3 lalaking nakaupo sa bangko sa labas at nakikipag-usap sa isang matandang babae. Alam ko na kaagad sa sarili ko na yun ang tinutukoy ni Lolo na si Aling Robreda Kakamrosas. Napakunot ako ng noo pagkakita ko sa kanya dahil halos may hawig sila ni Lolo. Lo, parang kahawig mo yung matandang babae oh. Malamang, kapatid ko yan eh. Ho? May kapatid ka? Nakakatawa yung reaksyon ng mukha mo. Ay, halika na nga at lumabas na tayo. Habang lumalabas ng sasakyan, ay hindi talaga ako makapaniwala sa narinig ko, Kabanong. Hindi ko po kasi talaga alam na merong kapatid ang lolo ko.
Sa buong buhay ko, hindi niya naman ito nababanggit. Kaya naisip kong nag-iisa lang siyang anak. Paglapit namin sa nasabing matandang babae, ay ngumiti kagad yun. Tumigil naman sa pakikipag-usap ang tatlong lalaki at bumalik na sa kanilang ginagawa. Si Lolo naman ay kagad niyang niyakap ang kanyang kapatid, ang lola ko na noon ko lang din po nakita. Hoy, halika na rito at magmano ka sa Lola Reda mo. Magandang gabi po, Lola. Pagkamano ko ay gumilid lang ako at tinayaan silang saglit na mag-usap. Pinakilala rin sa amin ni Lola Reda ang tatlong lalaki na kausap niya. Isa pala roon ay ang punong barangay na si Kapitan Ethan. 50 anyos, brusko, matipuno, pero mabait kahit maangas lang talagang magsalita. Ang dalawa pa ay ang mga pinagkakatiwalaan niya na sina Kuya Kulas at Kuya Dudong. Salamat at dumating kayo, Mang Rodi. Salamat din no, Aling Reda, at pinapunta nyo rito ang kapatid mong albularyo pati ang apo mo. Tuloy po muna tayo sa loob para doon tayo makapag-usap. Salamat, Kapitan. Sa loob ng barangay hall ay pinaupo kami sa tapat ng isang mahabang mesa. May mga papeles doon na hindi ko alam kung para saan. Pero ang mas nakaagaw ng atensyon ko ay ang lumang mapa ng barangay. Nakakatuwa lang kasi dahil ngayon lang ulit ako nakakita ng mga ganoong bagay. Pero ang mas kapansin-pansin pa ay ang nasa gitna ng mahabang mesa. Isang kahon kasi yon na puno ng litrato. Dala ng pagkausyoso ay hindi ko napigilang sumilip. Napatutup ako ng bibig pagkakita sa mga larawang naroon. Mga patay na kambing, manok at baboy. Mga bubong na may bakas na matutulis na kuko at mga lugar na may bakas na mga namuong dugo na sigurado akong sa barangay lang din mismo. Ano po yung mga picture na ito, Kap? Yan ba? Yan yung mga nakuha na nitong sina Kulas at Dudong. 3 linggo na nung magsimula yan. Kadalasan, kapag malalim na ang gabi o tuwing madaling araw, wala namang nakakakita kung sino sa amin dito sa barangay maliban sa lasinggerong si Toma. Ang sabi nga niya, malaking pakpak lang ang nakita niya na parang ibon, pero parang tao na hati ang katawan. Manananggal na nga po yun, Lo. Yun nga rin ang unang naisip namin. Pero may kakaibang tunog kaming naririnig paminsan-minsan, lalo na nung nakaraan na naka-duty kami rito. Anong tunog? Parang tunog nga ho ng malaking ibon pero mas nakakatakot siya, Mang Rodi. Alam kong alam na ni Lolo ang sagot kaya napatingin ako sa kanya. Nakita ko ang pag-igting ng panga niya na sinisigurong alam na nga ang sinasabi ni Kapitan Ethan. Matagal kaming natahimik habang pinagmamasdan ni Lolo ng paulit-ulit ang mga larawang nakunan. Hanggang sa ilang saglit lang ay dumating ang isang babae na may dalang mainit na inumin. Inabot ito sa amin na kaagad ko rin itong kinuha saka nagpasalamat. Sa tingin niyo ho, Mang Rodi, manananggal nga kaya talaga? Malaki ang tsansa. May mga buntis ba rito kayo sa barangay? Itong asawa ni Kulas, si Linda, yung nag-abot ho sa atin ng kape. Mag-iingat ka, Linda. At kung may iba pang buntis dito, papisuhan mo na lang ang mga mahal nila sa buhay dahil kung manananggal talaga mga aswang na gumagala rito sa barangay nyo, sa susunod hindi na lang mga hayop ang pupuntiryahin niya, kundi ang mga sanggol sa sinapupunan ng mga buntis. Hindi ko kayo tinatakot Sinasabi ko lang ang totoong ugali ng isang aswang na manananggal. Sige ho, salamat po sa paalala, Mang Rodi. May pangontra ko rito pero gagawa pa ako ng iba para kung sakaling may iba pang buntis. Naku, marami hong salamat. Pagkabot ni Lolo ng Carmen de Guerra na bracelet kay Ate Linda, ay nagpatuloy pa sila sa pag-uusap. Ako naman ay saglit na sumilip sa labas para magpahangin. Doon ko unang napansin ang isang binatang chubby. Gwapo siya, maputi at matangkad din. Pero parang nahihiya dahil nakaupo sa isang sulok na parang nagtatago.
may tao pala ron. Di ko yun napansin kanina. Ah, anak ko yan, si Natnat. Nakakagulat naman po kayo, Kap. Bigla-bigla kayong sumulpot. Pasensya na ha. Tapos na kasi kami mag-usap-usap eh. Anak, halika nga rito at magpakilala ka sa kanila. Habang lumalapit sa amin si Natnat, ay pinagmamasdan ko siya. Hindi ko rin alam pero may napapansin ako sa kanya na kakaiba. Hindi ko lang matukoy kung ano. Sa sobrang pagko-concentrate ko sa pagtitig sa mukha niya, hindi ko na malayang nag-aabot na pala siya ng kamay. Anak, Natnat, ito nga pala si Brian. Apo siya ni Mang Rodi na kapatid ni Aling Reda. Nice to meet you, Brian. Brian na lang. Nice to meet you rin, Natnat. Habang nagsishake hand, ay mas lalong tumindi ang kakaibang pakiramdam ko. Kaya halos magtama na ang aming mga mata. Naantala lang yon nang bigla nang sumingit sina lolo at lola. Naglabasan na rin kasi sila mula sa loob ng barangay hall. Tinanggal kagad ni Natnat ang kamay niya at saka lumayo. Napakamot na lang sa ulo si Kapitan at sinabing ganun talaga ang anak niya. Mas lalo pa nga raw naging mahiyain ngayon. Napansin ko na pinagmamasdan ni Lolong anak ng Kapitan, kaya napatingin na rin ako. Wala namang kakaibang nangyayari kaya maya-maya lang din ay nagpaalam na kami sa kanila. Sinabi na rin kasi ni Lola Reda na baka lumamig na ang pinaluto niyang ulam kay Rowena. Ang pinsan kong ngayon ko lang din makikilala. Nagpaalam na kami ng matiwasay pero pansin ko pa rin ang kakaibang titig ni Lolo kay Natnat. Kaya habang nasa kotse kami ay napatanong ako, Lo, bakit ganun ang tingin mo kay Natnat? May problema ba sa kanya? Bakit mo naman natanong yan? May napansin ka bang kakaiba sa kanya? Hindi ko rin po alam, Lo eh. Basta, parang may kakaiba sa taong yun. Hindi ko rin po maintindihan kung anong nararamdaman ko sa kanya eh. Baka naman nagugustuhan mo siya, Apo. Si Lolo talaga. Lola Reda, ganyan po ba talaga yung kapatid nyo? Palagi po akong inaasar eh. Napangiti lang si Lola Reda at nang makita ko silang nagtatawanan ay tila nanaba ang puso ko. Sa tagal din kasi ng panahon ay parang ngayon ko lang nakitang ngumiti ng ganun ang lolo. Napangiti na lang din ako kahit naasar sa biro hanggang sa magpatuloy na kami papunta sa bahay ni Lola. Dahil excited na rin akong makita ang kaisa-isa kong pinsan. Ang akala ko pa naman talaga ay kami na ni Lolo ang huli sa lahi namin. Maganda rin po na malaman kabanong na may nabubuhay pa kaming kamag-anak. Kaya lang, pagdating namin doon, ay ganun na lang ang gulat ko pagkakita kay Rowena. Hindi ko kasi sukat akalain na hindi pala totoong babae ang aking pinsan. Binapay siya pero matipuno ang pangangatawan. At kung paloko-loko ka, siguradong kapag sinuntok ka ay tulog ka talaga. Tungtuwa rin siya nang makita kami ni Lolo. Ganun din naman ako pero nag-expect kasi talaga ako na isang babae ang pinsan ko. Hindi ko akalain na Rowel pala ang totoo niyang pangalan. Sabay-sabay na kaming nagapunan at nagkwentuhan patungkol sa mga bagay-bagay. Masaya po talaga ang puso ko na makita ang aming mga kaanak. Iba rin ang saya kapag naalaman mo na meron ka pa palang mga mahal sa buhay. Sinabi na rin ni Lolo ang totoo kung bakit siya pumayag na tumulong kahit aswang pa ang kakaharapin namin sa lugar na yon. Sumang-ayon na rin ako at 100% walang pagtutol dahil mga kamag-anak rin naman namin ang matutulungan. Marami kaming napagkwentuhan hanggang sa lumalim na ang gabi at nagpa siya ng matulog si Lola Reda at Ruel. Rowena pala. Nang nasa kwarto na kami ni Lolo, nagulat ako dahil naglabas siya ng maliit na bote ng langis at inilapag sa ibabaw ng tukador. Oh, bakit po, Lo? Wala naman. Ayaw ko lang sayangin ang pananatili natin dito. Una, kailangan na gawin ng obserbasyon bago sumabak sa labanan. Palagi mong tatandaan na po na hindi lahat ng problema ay sinasagot kagad ng suntok. Wala naman po akong maintindihan sa mga sinasabi niyo.
Ay nako, matulog ka na lang dyan kung matutulog ka, Apo. Paano po ako makakatulog kung nag-uurasyon kayo? Nag-oobserba lang ako. Ikaw talaga, apprentice ka, hindi ka nakikinig. Ano po ba yung meron sa langis na yan, Lo? Langis to ng panunuri sa aswang. Kapag kumulo ito, Apo, ibig sabihin merong malapit na aswang sa paligid. Kapag nangyari yon, lalabas tayo at susundan ang pinagmumula ng pagkulo nitong langis. Wait. Akala ko po pinatutulog nyo na ako. Gusto mong matulog na lang habang buhay? Ay, nako. Sige na nga po, susunod na. Pero may tanong ako, Lo. Ay ano na naman yan? Ang pagiging aswang po ba nagagamot? Katulad ng mga ginagawa natin sa mga naingkanto, nakukula mo na paglalaruan ng mga kung ano-anong elemento? Depende sa kapangyarihan ng sumpa. Magtatanong pa sana ako pero nagulat kami nang biglang makita ang langis na kumulo ng mahina. Napatitig kami roon ni Lolo hanggang sa lumakas yun ng lumakas. Nagkatinginan kami sabay parehong napasabi na may aswang na sa paligid. Kung may isang tunog na hindi mo gustong marinig sa gitna ng gabi habang nasa isang liblib na barangay ka, yun ay ang mahinang pagbulwak ng langis. Kakaiba ang pakiramdam ko, Kabanong. Parang kinukuryente ang katawan ko sa matinding kilabot. Akala ko nga nung una ay namamalikmata lang ako. Pero nang inulit ni Lolo ang pagkakasabi ay saka ko natauhan na talaga. Kinuha ni Lolo ang nasabing bote ng langis bago humarap sa akin. Kunin mo yung bag ko at lalabas tayo. Madali ka, Apo. Gigisingin po ba natin si Lola Reda at si Rowena? Hindi na. Wala nang oras. Madali ka at huwag mong kalimutan yung isang garapon. Doon nakalagay yung dinurog na nyog. Pinagsamang dahon ng tanglad at ikmo. Importante yon at mabisang panlaban sa mga aswang yon. Sige po. Nag-asikaso na nga kagad ako. Si Lolo naman ay nauna nang lumabas ng kwarto namin. Pagdating ko sa sala ay nakita ko na siyang nakatayo sa may pintuan na hawak ang bote ng langis. Palakas na nga ng palakas ang pagkulo nito kaya kinabahan na rin ako. Ngayon ko lang kasi napagtanto na ito ang unang pagkakataon kong haharap sa isang aswang. Kung sakaling makakita ko, Kabanong, hindi ko rin alam ang gagawin. Lo, ano na pong gagawin natin? Mas malakas na yung pagkulo ng langis, Apo. Tara na. Ano, handa ka na ba? Handa? Hindi pa Tara na at lalabas tayo. Napatingin ako sa labas at napalunok ng laway. Kasunod nito ay napatingin din ako sa aking relo. Nang makita kong 12:00 na ng hating gabi ay mas lalo kong napalunok ng laway. Napakatahimik ng paligid. Sanay naman ako sa ganoon dahil katulad lang sa amin sa probinsya. Pero kakaiba kasi ang katahimikang bumabalot ngayon sa barangay. Kahit hindi malakas ang pakiramdam ko, alam kong hindi ito naghahatid ng kapayapaan. Habang nag-aalangan pa rin, ay nakita kong nauna nang lumabas ang Lolo. Kaya sumunod na kagad ako at kagad isinara ang pinto. Bitbit ko ang luma niyang bag at sumunod sa kanya sa kung saan. Paglabas namin sa bakuran, iniangat ni Lolo ang bote ng langis. Iniharap niya sa kung saan hanggang sa tumigil siya sa direksyong mas lalong malakas ang pagkulo. Lolo, totoo na po ba talaga to? Sabihin niyo naman po kung biru-biruan lang oh. Bakit? Mukha ba ako nagbibiro? Akin ang itim na asin. Madali ka. Ito po oh. Tapos, kunin mo rin dyan sa bag yung lampara at sindihan. Kinukuha ko pa lang yung inutos niya ay naglakad na siya palayo. Matalas pa rin kasi ang lino ng mga mata ni Lolo kahit na madilim. Ito ay dahil sa espesyal na bato niya noon na nagpapalinaw ng mga mata. Ang sabi niya sa akin noon ay itinanim daw yon sa mga mata niya ng isang mabait na engkanto bilang pabuya sa ginawa niyang tulong. Sinindihan ko na nga ang lampara. Sa totoo lang ay mas madali naman ang flashlight pero mas gusto ni Lolo na ang lumang lampara niya ang gamitin dahil ang langis na ginagamit niya rito ay espesyal at merong orasyon. Hindi raw ito kagad na namamatay kahit na gabagyong hangin pa.
Bukod dito ay may proteksyon din daw itong hatid dahil nga sa kanyang orasyon. Sinundan ko na siya gamit ang lampara na tanging ilaw namin sa kadiliman ng hating gabi. At ang kumukulong langis lang din ang nagsisilbing gabay namin para matunton ang kinaroroonan ng manananggal. Habang sinusundan namin ito, ay tila unti-unting nagbabago ang simoy ng kapaligiran. Biglang lumakas ang ihip ng hangin na parang may unos na paparating. Ang mga punong tila umuuyog at nagsasayawan ay kakaiba ang naging hatid sa amin. Kabanong mas lumamig at mas naging nakakakilabot ang pakiramdam ko. Lo, bumalik na lang po muna kaya tayo. O kaya humingi rin muna tayo ng tulong kay Kapitan Ethan. Di po ba yun naman ang usapan nyo kanina? Huwag ka maingay. At maganda ka lang dyan at magmasid. Kung ano-ano sinasabi mo dyan. Sabi ko nga po eh. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa biglang huminto ang pagkulo ng langis sa may bakod ng isang abandonadong bahay. Sira-sira na ang mga kahoy nito at ang bubong ay tinubuan na ng baging. Napagkwentuhan namin to kanina ni Rowena. Sinabi niya sa akin na dito niya dinadala ang mga binubuking niyang magsasaka. Kaya nang makita ko yun ay napaismid ako. Pero nawala yun nang makita at mapansin namin ang tila mga kakaibang kalmot sa nilulumot na pader ng abandonadong bahay. Malalim ang mga marka nun at halatang sariwa pa. Sa isang kisap mata namin ay tila bumulwak sa pagkulo ang bote ng langis. Pumutok pa yun pagkalaon, kaya napapikit kami pareho ni Lolo. At sa kabutihang palad ay hindi naman napano ang mga mata namin. Sabay din kaming napadilat dahil nakarinig na kami ng kakaibang huni mula sa loob ng abandonadong bahay. Ito na nga ang sinasabi ni Kapitan Ethan na naririnig nilang nakakakilabot na huni ng kung anong nilalang. Lo, yun na po siguro yung sinasabing huni ni Kap, yung tunog ng manananggal. Hindi pa man ako tapos magsalita ay may narinig kaming tunog mula pa rin sa loob ng abandonadong bahay. Hindi ganoon kalakas at hindi rin ganoon kabilis. Pero parang may mabigat na bagay na dahan-dahang pumapailan lang. May nakita kaming anino sa loob ng isang malaking pakpak, kaya pareho kaming nagulantang ni Lolo. Kamuntikan ko pang mabitiwan ng bag at lampara pero nakahawak kagad ako sa punong nasa kanan ko. Muna, Brian! Ho? Bingi! Tumakbo na kako tayo! Kung gusto mong madagit ng manananggal, huwag kang tumakbo! Wala na akong nagawa kundi sundin ang sinasabi ni Lolo Rodi. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, ay ngayon ko lang siya nakita na tumakbo sa kalabat. Sa sobrang pagkataranta, ay halos madulas-dulas ako sa putikan, habang hawak ang lampara at bitbit ang lumang bag. Hindi ko rin tuloy alam kabanong kung matatawa ko o matatakot sa itsura namin ni Lolo. Hanggang sa marinig na lang namin na kumalampag ang yero. Saglit kaming huminto at paglingon ko doon pabalik. Sa ibabaw ng bubong ay may nakita kaming aninong gumagalaw. Hindi ko maaninag ang mukha pero parang maiksi ang buhok niya. Mas naagaw kasi ng atensyon namin ang malaki niyang pakpak. Matutulis ang dulo nito at napakaitim. At pagtingin ko sa ibaba, ay hati nga ang katawan nito. Lo! Manananggal nga! Oo, nakikita ko apa. Ang itim nasin, akin na! Nasa inyo na po eh! Ay, oo nga pala. Habang tila aligaga kami ni Lolo, nagkampay naman ng mga pakpakang nilalang, humangin ng malakas kaya napapikit kami. Dahil dito ay tuluyang bumagsak ang bumungan ng nasabing abandonadong bahay. Nagsimula yung lumipad pataas bago pa mahagisan ni Lolo ng itim na asin. Yan, nakalayo na tuloy. Ang bagal mo kasi, Brian eh. Ho? Nanisi pa nga ang lolo ko. Eh, bilisan mo. Makakalayo na yung manananggal. Habang napapaismid, ay hinabol namin ng aswang hanggang sa makarating na kami sa ilang kabahayan. At habang inoobserbahan ko ang nasabing nilalang, ay napapansin kong tila hindi ito sanay sa paglipad. Kumbaga sa pagmamaneho kabanong ay para itong isang baguhan. May pagkakataon na sumasayad-sayad pa ang pakpak nito sa bubungan, kaya naiisip kong mahuhuli namin kagad ito.
Pero mas nauna pa akong napagod bago pa sa mangyari yun. Ay naku, Apo, ang bagal mo. Makakalayo na yung aswang. Lo, hindi ko na kaya to. Ingal na ingal na ako eh. Hindi mo naman po sinabi na may marathon pala. Hindi naman ako cardio person eh. Umismid na lang sa akin si Lolo at siya na ang humabol. Huminto muna kasi ako dahil sa pagod. Maya-maya pa ay narinig ko na ang ingay ng mga asong nagkakahulan. Ang ilang kabahayan din ay nagbukas na ng mga ilaw na tila nabulahaw. Hanggang sa hindi kalayuan ay may nakita kong maliit na liwanag na gawa ng kung ano. Doon yun sa direksyon kung saan nagpunta ang lolo. Sumunod na kagad ako kahit hingal na hingal. Pagdating ko roon ay nakita ko na lang na nagliliyab ang isang maliit na parte ng damuhan. Mabuti na lang ay malayo nito sa kabayan kaya hindi na rin makakadamay ng ibang masusunog. Wala na ang aswang pero naririnig ko sa malayo ang pag-ungol nito na tila nasaktan. Isang matinis yun at halatang galit na galit. Lo, ano pong nangyari? Dadaplisan ko lang yung manananggal. Bilis, sundan pa natin. Tumulong siya ron sa kabilang bakod ng taniman ng mga mangga. Paano natin susundan yan, Lo? Manggahan na yan dyan. Saka may bakod na po. Baka mamaya matrespassing pa tayo at barilin ng nagbabantay dyan. O kaya mapagkamalan po tayo magnanakaw. Ay nako, ang dami mong sinasabi, Apo. Ang daldal mo. Lo, sa likod mo! Pagtingala ay nakita ko ang manananggal na bumalik na tila dadagitin ng lolo. Mabuti na lang ay pareho kaming nakayukod. Yun nga lang ay nabitiwan namin pareho ang lampara, itim na asin at ang lumang bag. Sa lakas kasi ng kampay ng pakpak ng manananggal ay pareho rin kaming nabuwal ni lolo. At nang muli akong napatingala, kitang-kita ko ang muling pagsugod ng aswang. Nangamba ko para sa buhay namin dahil malayo sa amin ng mga sandata. Pero mabuti na lang ay nakarinig na kami ng ingay ng mga tao. Paglingon ko sa hindi kalayuan ay nakita ko si Kapitan Ethan, Kuya Kulas, Kuya Dudong at ang iba pang kalalakihan. Dahil dito ay lumayo na ang manananggal na nakita rin nila. May mga tulos silang dala pero hindi na nila mapunterya ang halimaw dahil lumipad na ito ng mas mataas. Isang malakas ng kampay ng pakpak nito ay humangin na naman ng malakas. Pare-pareho kaming napapikit at pagdilat ng mga mata ay nawala na ito sa dilim na parang usok na tinangay ng hangin. Bumangon ako at kagad lumapit kay Lolo para tulungan siyang tumayo. Kinuha ko rin kagad ang mga gamit namin habang sila Kapitan Ethan at ang iba pa ay lumapit sa amin. Pasensya na at hindi na namin nahabol yung aswang. Wag ho kayong humingi ng pasensya. Kami nga ho dapat humingi ng dispensa dahil naging mabagal ang pagresponde namin. Huwag na siguro tayo magsisiyansa ngayon. Ang mahalaga kumpirmado na natin na manananggal ang aswang na yon. Kaya nga po, at least ngayon hindi na tayo manghuhula kung anong klase ng aswang. Alam na natin ang totoo niyang anyo. Natamaan ko siya ng itim na asin at sigurado kong nasugatan ko siya. Makikilala rin natin ang aswang na yon. Ganun po ba? Oo, kaya siguradong mananahimik muna yon ng ilang araw. Nakahinga ako ng maluwag pagkarinig sa sinabing yun ng lolo ko. Pero ang totoo ay malakas pa rin ang pagkabok ng dibdib ko dahil sa nangyari kanina. Naisip ko tuloy na kaya ayaw din pala talaga niyang humarap sa aswang dahil mukhang mas delikado nga. Samantalang kapag ang kalaban namin ay mga engkanto, lamang lupa, ay hindi naman kami halos lumalabas ng bahay. Madalas lang nakikipagtagisan ng lakas at kapangyarihan si Lolo sa pamamagitan ng orasyon at yung tinatawag niyang pagtawid sa kabilang dimensyon. Pero alinman sa dalawa, alam kong pareho naman yung mapanganib. Kaya kailangan ko rin talagang mas pagbutihan bilang apprentice ni Lolo. Matapos ang saglit mong pag-uusap, ay hinitid na nga kami nila Kapitan Ethan sa bahay. Nakita ko si Lola Reda at Rowena na nakaabang sa pinto. Nakita ko ang pag-aalala sa kanilang muka, kaya sinabi ko na lang din na ayos lang kami ni Lolo kahit ang totoo ay buwis buhay rin talaga ang nangyari.
Nakatulog pa rin naman ako ng mahimbing dahil sa nangyari hanggang sumapit ang kinabukasan. Katulad ng inaasahan ni Lolo Rodi, kinabukasan at sa mga nakalipas pang araw ay tahimik nga ang barangay kahit na papaano. Pero hindi pa rin naaalis ang takot ng mga tao dahil hindi pa nga rin nahuhuli o natutukoy kung sino ang manananggal. Sa mga sumunod pang araw ay naging abala kami ni Lolo. Tinutulungan ko siyang gumawa ng mga pangontra at sa tulong ni Lola Reda, pati si Kapitan ay naipamahagi sa mga buntis ang Calvin de Guerra na bracelet. Mapisa talaga ito sa anumang klase ng alagad ng kadiliman. Kaya palaging nagdadala ang lolo ng ganito para may pasobra sa paggawa ng pangontra. Bukod sa Calvin de Guerra, gumawa pa kami ng iba pang pangontra. Nagbalot kami sa maliit na supot ng asin. Dinurog na pinatuyong dahon ng talampunan at manipis na papel na may orasyon. Isa-isa rin namin itong ipinamigay sa mga kalalakihan sa baryo. Personal ding ipinaliwanag ni Lolo kung para saan ang mga ito. Lagi niyong tatandaan na ang pangontrang ito ay hindi ito panghabang buhay kundi pansamantala lang. Pero kahit ganon, ay sapat na ito para hindi kayo lapitan ng masasamang uri ng nilalang na hindi pangkaraniwan. Huwag pa rin natin kakalimutan ang manalig at magdasal sa Panginoon. Dahil ito ang pinakamabisang sandata sa lahat. Bukod nga sa paghahanda sa manananggal, ay marami rin ang lumapit kay Lolo Rodi na may mga sakit at kakaibang karamdaman. At sa mga nagdaan pang araw ay marami kaming nalunasan na may kinalaman nga sa mga kababalaghan ng sakit. Pagkatapos ng mga yon ay nagsabi si Lolo na hayaan ko na muna siyang mag-isa. Kaya nag-enjoy na rin muna ako sa lugar hanggang sa dumating ang pinsang kong si Rowena. Kahit na binabai siya, sa totoo lang ay mas matapang pa siya sa akin sa maraming bagay. Lalo na pagdating sa pakikitungo sa tao. Siya ang tipo na kahit sa gitna ng lamay ay kayang magpatawa pero alam mo ring seryoso kapag kailangan. Oy, pinsan kong Poging Albularyo Jr. Busy ka today, ha? Hindi naman. Bakit? May kailangan ka ba, Rowena? Yes na yes for you. Dahil mag-Ferris wheel tayo sa buong barangay. Ha? Mag-Ferris wheel? Ang ibig kong sabihin, iikot tayo. Igagala kita. Kaya mag-Ferris wheel tayo. Gusto ko nang ipakilala sa iba pang mga kaibigan ko. Ganun ba? Oo, kaya mag-ayos ka na para makagorabel na tayes. Ano ba yung mga salita mo? Pang-alien ba yan? Ay nako, dalas-dalasan mo ang pagbaba sa bundok ha. Nasa modern world na tayo, cause dapat updated ka rin sa mga lingo ng mga Bekimon. Pasensya na. Alam mo naman na si Lolo lang ang madalas kong kasama ron sa amin eh. Bakit? Wala ba mga badesang doon sa inyo? Meron naman pero natural na tao lang sila magsalita. Hindi gaya ng mga salita mo. Yung iba nga, nag-uurasyon pa katulad ni Lolo eh. OMG! Kasyukot pala mga kapederasyon ko ron sa inyo. More on abracadabra rin sila like our lolo. Ay nako, sinabi mo pa. Maiba tayo ah. Lagi bang ginagawa ni Lolo Rodi yung alam mo na, abracadabra, chukchak, chenis, chenelin, apocalypse. Yung mga ganong emi-emi orasyonis niya katulad kanina. Oo. Ay, first time kong ma-heard song yun. Nakakasyokot. Yung mga feather dust ko, as in, nagtaasan talaga siya. Iba yung powers ng lolo natin eh. Buti na lang si Mother Earth Reda. Hindi gumaganyan-ganyan. Kasi kung nagkataon, hay nako, baka nag-go to go na rin ako sa bahay. Hindi ko careless yung mga ganyang kaaurahan talaga, May time na ganyan talaga siya at kailangan mag-orasyon. Nakikipagtagpo siya at kumukonsulta sa kabilang dimensyon. Para na rin siguro madaling mahuli yung manananggal. Ay, ang tatay ng lolo natin, may pa-meet and greet sa ibang universe ha. Pero in fairness, salamat sa kanya kasi naglalaylo na rin yung mga tsakang manananggal na yon. Oo nga eh.
At malamang, hindi ko pa rin kayo nakikilala. Biruin mo yon, ang tagal na panahon pa ang nagdaan bago ko kayo makilala ni Lola Reda. Ay, sa trulalo, walang halong eklabush. Kaya, thanks God na rin at nakakilala tayo. Kaya nga eh. Ay, siya, mag-change outfit na tayo para makagora belts na. Sumama na nga ako sa kanya, Kabanong. Naglibot kami sa plaza nung hapon na yon at nakakita kami ng mga naglalarong kabataan sa open basketball court. Aliw na aliw ang pinsan ko sa mga kalalakihang nakatopless. Napaismid na lang ako at naalala na binabai nga pala siya. Natural sa mga katulad niya ang mamangha sa mga kalalakihang malalaki ang katawan. Marami pa kaming ginalaan. Dahil sa loob ng lagpas 1 linggo, ngayon pa lang talaga ako nakaikot sa buong barangay at sa labas nito. Kumain na din kami sa mga turo-turo bago bumalik sa amin. Habang nagkukwentuhan pa uwi, ay nakasalubong namin si Lenny, ang kaibigan ni Rowena na ilang araw na rin niyang hindi nakikita. Nakita namin siya na nakayuko habang nagbibilang ng sukli at napansin ko na parang ayaw niyang makipagtitigan kahit kanino. Oy, Lenny, luka-luka. Para akong Finding Nemo sa'yo ah. Kaloka ka, te. Eh, teka, ipapakilala ko pala sa'yo yung pogi kong pinsan, si Brian. Hi. Oh, nag-hi Brian. Ano, ngangay ka lang dyan, te? Tulala yarn? Nagkita na kasi kami niyan nung nakaraang linggo, yung pagdating namin dito ni Lolo. Ay, for real mga te? Nauna na pala ang meet and greet nyo eh. Oo, siya nga yung nagturo kung saan yung barangay hall eh. Eh di, go na pala ang eksena. So, magi na pala ang mag-getting to know each other. Tara na, at gumora na tayo sa ibang place muna. Wala na akong nagawa, Kabanong, kundi samahan na lang sina Rowena at Lenny. Habang nag-uusap-usap kami, si Rowena ang halos na bumubuhat ng mga kwento. Aliw na aliw talaga ako sa pinsan ko, lalo na sa mga kakaibang mga salitang lumalabas sa bibig niya. Hanggang sa habang nagtatawanan ay napansin ko ang isang bagay na hindi ko dapat sana papansinin. May nakita akong sugat sa braso si Lenny. Alam kong hindi to simpleng gasgas lang, hindi rin kagat ng kung anong insekto o anuman. Para siyang nagalusan o nabuhusan ng kung anong nakakasugat o nakapapasong bagay. Medyo natutuyo at pagaling na, pero halatang bago-bago lang ang sugat. Hindi ko rin kasi napansin sa kanya ito nung unang gabi kaming nakapag-usap. Bigla tuloy pumasok sa isip ko ang sinabi ni Lolo Rodi nung gabi na nakainkwentro namin ng manananggal. Nagalusan ko ang aswang na yon kaya sigurado kong mananahimik siya ng ilang araw. Muli akong napatingin sa braso ni Lenny at biglang kinutuban habang sila ay nagtatawanan. Ayaw ko sanang isipin pero nagkukusa ang utak ko na ganun ang mawari. Bigla tuloy akong kinilabutan at tila nanlamig ang bato ko. Hanggang sa hindi ko na rin mapigil na makapagtanong sa kanya. Anong nangyari sa braso mo? Natigil sila sa pag-uusap at tawanan, saka napatingin sa akin. Ako man din ay nagulat sa tanong kong yon. Pero hindi ko na mababawi, kaya inulit ko na lang ang tanong habang si Lenny ay tila bigla na lang iniwas ang kanyang braso. Alam ko na kagad na meron siyang tinatago. Ang sabi ko, ano yung nangyari sa braso mo? Ay, oo nga girl. Naon ko lang napansin. Ano yung nangyari dyan? Pwede bang malaman kung anong nangyari at bakit ka nagkasugat dyan sa braso? Nadapa lang yan. Nagasgas. Nadapa? Nagasgas? Isa naman. Ano kasi Nadapa ka ba talaga? Kasi parang sa nakikita ko may nagbuhos ng kung ano o may gumawa niya sa'yo Hoy, Brian, eksena ka ha, pinsan? Interrogation na ba kagad? Date lang to, no? Hindi investigasyon. Para mo namang ginigisa si Frenny ko sa mantika. Kaloko ka, pinsan, ha? Hindi na rin muna ako nagsalita at tumingin na lang ng pasensya sa kanila.
Napangiti naman si Lenny pero obvious na napipilitan lang siya. At doon ako mas kinabahan at nagduda sa kanya. Hanggang sa tuloy na nawala sa momentum ang kaninang masayang eksena. Nagpaalam na kasi kagad si Lenny sa amin na dali-daling umalis. Pagtingin ko kay Rowena ay humalukip-kip siya habang nakataas ang kilay sa akin. Nung eksena mo, pinsan, for the interrogate na naman kay Lenny. Nahiya tuloy, oh. Pasensya na. Ano lang kasi, ang sabi ni Lolo, nagalusan niya yung manananggal. So, ano gusto mong palabasin? Na yung tsakang manananggal at ang frene ko ay iisa? Hindi naman sa ganun. Pero parang ganun na nga. Ko, kaloka ka. Malay natin, di ba? Matagal na ba kayo magkaibigan nun? Isang taon na rin. Last year lang naman tumira dito yan sila eh. Nakapunta ka na ba sa kanila sa loob ng isang taon yung pagkakaibigan? Hindi pa. Never kasi siyang nag-invite sa kanila eh. Kasi ang eksena niya, strict daw ang parents niya. Mali naman natin kung true lalo talaga, di ba? Paano kung siya nga talaga yung aswang? Ay, kaloka ka dyan, te. Bakit? Ayaw bang malaman? Kung talagang kaibigan ka niya, gugustuhin mo malaman kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Hindi na nagsalita pa ang pinsan ko, Kabanong. Pero alam ko at ramdam kong sang-ayon din siya sa kung ano man ang naiisip ko. Kaya nung gabi ring yon ay napagdesisyonan naming gawin ang isang bagay. Pasado 10:00 ng gabi, tahimik na ang buong barangay at nagsisimula ng rumonda mga tanod at opisyal ng lugar. Nang tulog na sina Lolo at Lola ay pareho kaming bumangon ni Rowena at nagkita sa sala. Sureness na ba talaga, insan? Kinakabahan na kasi sa mga decision making mo eh. Sa true lalo lang talaga, te, ha? Pwede ka namang hindi sumama eh. Ako na lang ang pupunta ron. No, gogora ako dahil deserve kong malaman ng totoo sa friend ko. Yun naman pala eh. Huwag mong kalimutan yung Carmen de Guerra. Isuot mo lang. Tapos, dali mo tong lampara ni Lolo. Nasa panahon pa kayo ng kopong-kopong? May flashlight naman ah. Hindi yan ordinaryong lampara. May orasyon ng langis niya na pamproteksyon sa mga gumagamit. Tara na, bago pa magising si Lolo at Lola at baka mapigilan pa tayo. Tahimik kaming tumakas sa bahay at nagtungo sa bakuran ni Lenny. Ang bahay niya ay maliit lang din at gawa sa kahoy. May bakod na yero at 2 puno sa magkabilang gilid. Tahimik at nakapatay na ang ilaw. Sinyalis na tulog na ang mga tao sa loob. O posible ring wala roon dahil naghahanap ng mabibiktima. Maingat at palihim kaming pumasok sa bakuran. Walang nagsasalita sa amin. Nakasunod lang ang pinsang kong binabae at naghihintay sa mga hudyat ko. Sinabihan ko kasi siya kanina ng mga gagawin kung sakaling maging totoo ang hinala ko. Binuksan ko ang bintana ng dahan-dahan. Maswerte dahil hindi ako nakagawa ng tunog o ingay. Nang umuwang na, ay naamoy kagad namin ang kakaiba sa loob ng bahay. Hindi ito mabaho pero hindi rin naman ganun na mabango. Walang pamilyar na amoy na may kinalaman sa mga hindi pangkaraniwan. Pero hindi pa rin ako sumuko. Pumasa na ako kay Rowena at naunang pumasok. Dumiretso ko sa sala at binuksan ang pinto hanggang sa sumalubong sa akin ang pinsan ko. Ano, sasama ka ba sa akin? O dito ka na lang maglo-look out? Go for the goldfish ako. Pagkatango ko ay naglakad na kami hanggang sa makarating sa isang silid. Nakarinig kami ng mahinang halinghing ng lalaki pero ang mas umagaw ng atensyon naming magpinsan ay ang iyak ng babae na tila nagmamakaawa pero walang magawa. Alam namin pareho na si Lenny yon kaya nagkatinginan kami ni Rowena at nagmadaling puntahan ng silid. Pero maingat pa rin kami at hindi gumagawa ng ingay. Eksakto pagdating sa tapat ng silid ay pareho kaming sumilip sa nakauwang na pinto. Dito namin nakita ang hindi inaasahang bagay. Isang bagay na tila nagpalaglag ng puso naming magpinsan.
Ramdam ko ang maigpit na pagkapit sa akin ni Rowena pagkakita sa lasinggerong si Ginoong Toma na nilalapastangan ng walang kalaban-laban na si Lenny. Hindi pa nakontento ang lalaki dahil sinasaktan niya ang dalaga. Ito pala ang dahilan kaya may mga sugat yon sa braso. At hindi lang sa braso dahil sa iba't ibang parte ng katawan na tinatago lang sa damit. Hinata ko na si Rowena at umalis na kami sa lugar na yon. Nakalabas kagad kami ng bahay at sa likuran kami pansamantalang nagpahinga. Narinig ko ang pag-iyak ni Rowena kaya naawa ko sa pinsan ko. Kasalanan ko to eh. Dapat hindi na ako nagpumilit pa eh. Nakakita pa tuloy tayo ng mga ganong eksena. Tulungan natin si Lenny. Paano natin siya tutulungan? Paano na lang kung makita nila tayo ng loob dun sa bahay nila? Baka tayo pa kasuhan ng siraulong lalaking yun. Sino ba yun? Si Kuya Toma, yung lasinggero at sugarol niyang tiyo. Yung hayop na yun. Dati nang napapabalita yan na ginojombag niya si Lenny pero hindi naman napapatunayan kasi parang pipi yung friend ko eh. Ngayon nasaysong na mismo ng mga eyelashes ko. Dapat gawin. Pinsan, meron ba si Lolo ng mga orasyon emerald na pwedeng sumumpa sa lalaking yon? Yung gagawin siyang parang etuserong frog? Pasensya na pero hindi namin ginagawa ni Lolo yun. Nakita mo naman, di ba, yung ginawa niyang pagjojombag at pambebembang sa kaibigan ko? Oo, pero... Naudot na ako sa pagsasalita dahil nakarinig kami ng malakas na kalabog sa bubong ng bahay ni Lenny. Sinundan niyo ng malakas na sigaw ng babae at lalaki. Tumakbo kami papunta roon at nakita na nga namin ang malaking pakpak ng manananggal. Tinutuklap nito ang bubong hanggang sa tumilapon na ang isa malapit sa amin. Hindi na ako nag-asaya pa ng oras. Pumasok agad ako sa bintana. Hindi ko na nakitang sumunod si Rowena kaya nagdire-diretso na lang ako. Pagdating ko sa kwarto ay nakita ko na ang halimaw na hinahatak si Kuya Toma na walang kahit na anong saplot. Sinamantala ko na ang pagkakataon. Pumasok ako sa kwarto at nakita ko pa kung paanong nagulat si Lenny nung nakita ako. Kinuha ko kagad ang kumot at binalot sa kanya. Saka ko siya binuhat palabas ng silid. Nakita kong napatingin sa amin ang aswang, pero umangin lang yon at nagpakawala ng nakakakilabot na huni bago tangingin pataas si Kuya Toma. Sumisigaw at pumapalag pa ang lasing na lalaki pero tuluyan ang lumipad palayo ang manananggal. Hindi ko na nga lang din namukaan dahil mas nakafocus ako kay Lenny na tila nahihiya habang umiiyak sa takot. Anong ginagawa niyo dito? Saka na ako magpapaliwanag dahil baka bumalik yung manananggal. Paglabas namin ng bahay ay sumalubong si Rowena. Niyakap niya ng maigpit ang kaibigan niya habang nag-iiyakan sila. Nang makarinig kami ng huni mula sa hindi kalayuan ay tumakbo na kami hanggang sa makita ko na ulit ang manananggal na pabalik. Tangan pa rin ito si Kuya Toma pero gutay-gutay na ang katawan na hinagi sa amin. Bumagsak ang walang buhay na katawan ng Ginoo sa tapat namin kaya nagsisisigaw ang pinsang ko at si Lenny. Manananggal! Mga shopit! Tulungan niyo kami! Mga shopit bahay! Diyos ko po, Mama Mary! Tulungan niyo po kami! Mula sa hindi kalayuan ay nakita ko rin ang kalahating parte ng manananggal at pare-pareho kaming nagulat. Dahil hindi yung katawan ng isang babae. Sinabuyan ko kagad ng itim na asin pero nakaiwas yun. Nagulat pa nga ako dahil parang athletic yung paa ng manananggal. Pero hindi na talaga ako sigurado kung anong itatawag doon. Nang marinig na naman namin ang nakakatakot na huni hanggang sa makarinig na rin kami ng tunog ng patrol. Paglingon namin ay paparating na si Kapitan Ethan. Nakahinga kami ng maluwag. Subalit pagbalik ko ng tingin sa kinaroroonan ng aswang ay nawala na naman ito na parang bula. Inisip ko na lang na kahit hindi nahuli ang aswang, nailigtas naman namin si Lenny laban sa pang-aabuso ng kanyang tiyuhin. At ngayon nga si Kuya Toma ay patay na. Pagkatapos ng gabing muntik na namin ikapahamak ni Rowena at ni Lenny, malaki ang pinagbago ng lahat.
Kumalat nga sa buong barangay ang kalapastangan ng ginawa ni Kuya Toma sa kanyang pamangkin, kaya mas lalong tila nalugmok sa kahiyaan si Lenny. Sa kabilang banda, Kabanong, halata ang pagbalot ng takot sa mga nasa barangay. Mas maaga nang nagsasara ang mga bahay. Naririnig ko na ang ibang mga kalalakihan o ang haligi ng tahanan ay natutulog na may hawak na itak. Ang mga aso ay kinukulong sa gabi at ang mga buntis ay hindi na pinapalabas kapag pahapon na. Sa barangay hall, halos araw-araw ay may pulong sina Kapitan Ethan. Naroon ang mga opisyal, may hawak na listahan ng mga pangalan, mga oras ng ronda at mga lugar na babantayan. Pero kahit anong higpit ng paghahanda, ramdam ko na walang katiyakan sa bawat gabing dumaraan. Si Lolo Rodi ay mas lalong naging tahimik at seryosong tumutok sa paggawa ng panlaban sa manananggal. Kung dati ay may halong biro ang paggawa niya ng mga pangontra, ngayon ay seryoso na talaga ang bawat galaw niya. Habang tinutulungan ko nga siya, ay hindi na kami nag-iimikan pa. At tila para bang palagi siyang merong hinahabol na kung ano. Ayusin mo ang tali ha. Hindi dapat ganyan. Dahil mawawalan ng bisa ang pangontra kapag sumingaw kagad. Ilang beses ko nang sinasabi sa'yo yan eh. Pasensya na po, Lo. Pero pwede po bang kumalma ka lang? Oo nga. Pero hindi ko rin alam kung bakit ako natetensyon eh. Ayaw ko lang maulit ang nangyari sa inyo ni Rowena. Ayaw ko na talagang maulit yun noon. Yung noon? Ano pong noon, Lo? Bago pa magpatuloy ang pag-uusap namin, ay dumating na si Lola Reda. May dala siyang mainit na tsaa at merienda na ibinigay sa amin. Pinagmasdan ko si Lolo na halatang ayaw nang magsalita. Pero tinapik siya ni Lola at sinabing ikwento na niya ang totoo. At hindi naman na dapat talagang itago pa yun sa akin. Dumating na rin si Rowena kaya wala nang choice ang lolo kong albularyo kundi ang magsalita. Naikwento na nga niya ang totoong nangyari kung bakit hindi na nakikipagsagupa sa mga aswang ang lolo. Ito pala kasi ang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang namin ni Rowena. Noon pala kasi ay talagang aswang lang ang nilalabanan nila. Pero nagbago yon nang biglang mapahamak ang mga mahal namin sa buhay. Ito rin pala ang dahilan kaya nagdesisyon sina lolo at lola na maghiwalay muna ng landas. At nang maunawaan ko mga ito, ay hindi naman ako nagdamdam kay lolo. Hindi naman ako katulad ng mga teledrama na magtatampo-tampo pa kunwari sa mga main character. Mas natuwa pa ako sapagkat naintindihan ko ang dahilan ni lolo. Kaya ngayon ay mas pinagbutihan ko ang aking gagawin. Pagkatapos sa mga nagawa namin pangontra, nagapunan na muna kami. Pero hindi ko pa rin sinabi sa kanila ang hinala ko sa manananggal na hindi ito isang babae, kundi isang lalaki. Kailangan ko muna rin kumpirmahin ang mga bagay-bagay dahil baka matulad lang kay Lenny. 3 araw ang lumipas, nailibing na kagad si Kuya Toma. Sa nakalipas na araw ding yon ay natahimik na naman ang barangay. Pero alerto pa rin ang buong barangay. Alam nilang hindi pwedeng magpakampante. Ako naman, Kabanong, ay nag-oobserba pa rin sa mga kalalakihan sa barangay. Kasama ko pa rin si Rowena sa pag-iikot. Siya kasi ang perpektong kasama dahil sa madaldal, observant at may natural na kakayahang makisalamuha sa mga tao. Biyernes ng hapon, pauwi na kami galing sa open court na makita ko si Natnat. Nasa bandang dulo siya ng kalye at tila nagmamadali na parang umiiwas sa tao. Oh, si Natnat yun, di ba? Ha? Ay? Oo nga. Bakit? Ganyan ba talaga siya, pinsan? Parang ilag na ilag siya sa mga tao? Dati naman mahilig yan siyang maki-join force sa mga utaw. Lagi nga yan nasa open court kapag umaga eh. Closeness so much din kami niyan dati. Tapos, yung nagka-jowa, biglang di na nagpapakita. Bakit siya nagkaganyan ngayon? Nung nakita ko siya unang beses dun sa barangay hall parang iwas na iwas din siya. Last month lang, nagka-breakthrough sila ng jowa bells niya. Tapos, yun, naging tahimik na.
ang chika rito sa barangay na depress ang lola mo dahil sa breakup. Pero meron pang chika. Ayaw ko na lang mag-talk, no? Naku naman, sabihin mo na. Wala naman akong ibang kakilala rito maliban sa iyo eh. Mahilig ka rin sa chika, pinsan, ha? Pero sige, ibebera ko sa'yo. Ano ibebera? Sasabihin o ikukwento. Ito na nga kasi. Amoy ko yung sinatnat noon pa. Parang napilitan lang yan na magka-jowa kasi napipressure cooker sa tatay niya. Siyempre nga naman, kapitan ng barangay. Ayaw mapahiya kapag nalaman na di siya nakapag all out Sunday. Na ano? Ang hirap talagang intindihan ng mga salita nitong bading na to. Sa totoo lang ha. Batisang din niyang sinatnat. Kalahi ko siya, kapartido, kapederasyon, ganon. Gets mo na, pinsan? Oo, getsong ko na. Perfect ka dyan. Marunong ka na ng mga Becky words, ha? Welcome to the club, pinsan. Sira. Tara na nga. Gusto ko nang maligo dahil malakit na katawan ko. Pag-uwi ng bahay, nagmerienda na muna kami at nagpahinga bago ako maligo. Mabilis na lumipas ang oras. Hating gabi na pero gising pa rin ako. Katatapos lang namin ni Lolo na magdasal. Sinabayan ko siya sa orasyon katulad ng bilin niya. Sa tagal ko na rin na apprentice niya, ngayon niya lang yun sinabi sa akin. Sa pagkakatanda ko, kapag daw pinasabay niya na ako sa orasyon, ibig sabihin malapit niya na akong bitiwan bilang apprentice. Natuwa naman ako pero kinabahan din ng kaunti. Hindi pa rin kasi ako sanay na hindi kasama ang lolo sa anumang lakad na may kinalaman sa kababalaghan. Katulad ng pagpapagaling sa mga nakaingkanto at iba pa. Sakto 12:00 na naman ng hating gabi. Napabangon ako dahil sa malakas na alulong ng aso sa labas. Pagtingin ko sa papag na hinihigaan ni Lolo, ay tulog na tulog siya. Tumayo ko at sumilip sa bintana. Wala talaga akong plano na lumabas pero parang hindi matahimik ang loob ko, kabanong. Dahil dito ay kinuha ko ang lumang bag ni Lolo at pasimple akong lumabas ng aming bahay. Dala ko ang maliit na bote ng langis na kumukulo kapag may aswang. Hindi ko rin alam kung saan pupunta hanggang sa makarating ako sa tapat ng barangay hall. Nakita ko roon si Kuya Kulas at Kuya Dudong na nagtatawanan. Hindi na ako lumapit dahil ayaw ko na rin nga makita nila ako. Hanggang sa muli na namang umalulong ang aso sa hindi kalayuan. Yun na naman ang aso. Bakit kaya siya umaalulong? Delikado pa naman kapag may ganyan. Nag-iimbita siya ng kamatayan sa barangay. Dapat sawayin yung asong yun eh. Pagtingin ko sa dalawang lalaki, naging seryoso sila at alerto sa paligid kaya umalis na ako. Hanggang sa masalubong ako ng patrol nila kapitan. Nagtago ulit ako sa gilid para hindi nila makita. Nang makalampas na ang sasakyan, ay nagtuloy-tuloy na ako at di inaasahang nakita ko si Natnat. Tila natataranta na naman siya at parang namumutla ang kanyang muka na hindi mapakali. Oh, si Natnat yun ah. 10 oras na ng gabi. Bakit nasa labas pa siya? Saan siya pupunta? Para masagot ang tanong ko sa sarili ay sinundan ko kung saan siya pupunta. Siyempre, katulad ng dati, maingat ang bawat galaw ko. At lalo kong nagtaka dahil hindi pala siya pauwi kundi papunta sa ibang lugar. Lumabas siya sa barangay ng mag-isa. Dala ang maliit na backpack. Para talaga siyang lasing kung maglakad na parang may iniindang sakit. Patuloy ko siyang sinundan hanggang sa makarating kami sa Bukirin. At doon ko nakita at nalaman ng totoo, kabanong. Ang sikretong pinakatatago-tago ni Natnat. Tama nga talaga ang hinala ko na hindi isang babae ang aswang na manananggal, kundi isang lalaki. At yun ay walang iba, kundi ang anak ni Kapitan Ethan na si Natnat. Nagubutubad siya at saka nagpahid ng espesyal na langis. Umabot hanggang sa kinaroroonan ko ang kakaibang amoy nito. Hindi naman siya mabaho pero hindi ko lang gusto ang amoy.
Kaya nagtakip ako ng ilong habang pinagmamasdan siya. At maya-maya pa nga ay narinig ko na kung paano maglagatukan ng mga buto niya. Hanggang sa unti-unti nang mangitim ang buo niyang balat. Napahuni siya na parang hayop at nang mapatingin ako sa bunganga niya, kitang-kita ko kung paano umusli ang matutulis niyang pangil. Ang dila niya ay humaba at numipis. Umabot ito halos sa kanyang pusod. Nagsisisigaw siya habang ang mga pakpak sa likuran niya ay unti-unting tila tumutubo. Nang mabuo na ito ng tuluyan, ay para siyang nabunutan ng tinik. Tinutok ko naman ang aking bibig para hindi makagawa ng ingay. Inihanda ko rin ang mga sandata sa lumang bag. Posible kasing naamoy na niya ako, kahit merong akong suot na pangontra kalming digera. Pero ayon din naman kay Lolo, may mga aswang talaga na mas mahina ang pangamoy sa dugo at sariwang karne ng tao. Sa halip ay malalakas ang pandaman nila. Na kapag konting pagkilos lang ay malalaman kagad na may tao o hayop sa paligid. Siya pala ang aswang. Tama nga ang hinala ko na hindi babae ang aswang kundi lalaki. Alam kaya ni Kapitan ang tungkol dito? Habang pinagmamasdan ko siya ay patuloy siya sa pagpalit ng anyo bilang isang lalaking manananggal. Unti-unti nang pumangit ang kanyang muka at nang makita kong tila mahahati na ang kanyang katawan, doon naman siya biglang napatingin sa akin. Ako man din ay nagulat, Kabanong, kaya napatras ako at magtatago pa sana pero huli na. Nagkatitigan na kaming dalawa. Matagal na umabot ang halos 30 segundo. Dahil doon ay bigla siyang bumalik sa pagiging anyong tao. Sa isang iglap ay para bang tumupi ang mga pakpak niya. Ang mukha niya ay naging normal at napatakip siya sa sarili matapos mapagtanto na nakikita ko siya na hubot-hubad. Ako man din ay nailang at napaiwas ng tingin. Brian, Nat-nat, anong ginagawa mo rito? ikaw yung manananggal? Hindi ko ginusto to. Mas nakumpirma ko ang lahat nang makita ang peklat sa braso niya. Dahil dito ay wala sa sarili kong nahigitang itim na asin sa lumang bag. Ito naman ang naging dahilan kaya siya dali-dali ring nag-anyong manananggal at biglang sumalakay sa akin. Sumugod siya sa akin ng hindi nahahati ang katawan, pero ang pakpak ay buong buo na. Sinubukan kong hagisan siya ng itim na asin, pero nadamba na niya ako. Kaya hindi ko na nagawa pa. Nagpagulong-gulong kami sa putikan ng bukirin hanggang sa masipa ko siya palayo. Sinamantala ko ang pagkakataon, Kabanong. Gumapang palayo at kinuha ko ang itim na asin dahil nahulog yun sa akin pagsalakay niya. Pati ang bagay tumilapon kung saan. Pero hindi ko na muna yun inatupag. At nang makalapit na ako sa asin, ay nahawakan na niya ako sa paa. Binitbit niya ako at sinubukan kong manlaban hanggang sa ihagis niya ako. Tumalsik ako sa hindi kalayuan, pero hindi naman ako masyadong nasaktan dahil maputik ang pinagbagsakan ko. Sinubukan kong bumangon at tumakbo hanggang sa makita ko ang lumang bag. Nagmamadali akong kinuha hanggang sa mahugot ang kahit na anong pwedeng ipanglaban sa kanya. Sa kabutihang palad ay nakuha ko ang maliit na buntot pagi. Eksaktong pagsalakay niya ay winasiwas ko ito at hinampas sa kanyang katawan. Isang nakabubulahaw na ugong ng halimaw ang umalingaw-ngaw sa tahimik na paligid. Napaatras siya at sinamantala ko naman ang pagkakataon. Nang muli ko siyang hahampasin ng buntot pagi, ay nagtama na naman ang aming mga mata. Natigilan tuloy ako dahil hindi isang halimaw ang nakita ko, kundi isang inosenteng lalaki na punong-puno ng takot. Napulod siya habang umiiyak at tila nagmamakaawa ang mga mata. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko, Kabanong, kaya napatunganga na lang ako. Hindi ko na rin naisip na baka sumalakay siya sa akin. Alam ko rin naman na hindi niya gagawin yon. Pasensya na, hindi ko sinasadyang gawin yon, Nat-nat. Patayin mo na ako, Brian. Hindi ko na kaya. Pero hindi ko kayang patayin ka. Bilis na. Bago pa ako makapatay ulit ng tao. Katulad ng ginawa ko kay Kuya Toma. Nanginginig ang kamay ko at saka binitiwan ng buntot pagi.
hindi ko nagawa ang inutos niya. At ng mga sandaling yon, Kabanong, ay parabang tumigil ang lahat. Matagal lang ulit kaming nagkatitigan hanggang sa nagbukas siya ng mga pakpak at lumipad palayo. Naiwan ako nag-iisa sa gitna ng bukirin. Sugatan, hindi lang sa pisikal na katawan, kundi pati na rin sa konsensya. Dahil alam ko na ngayon ang totoo. Sigurado ko na mas marami na ang magbabago, lalo na kapag sinabi ko kay Lolo Rodi ang mga ito. Ilang araw akong hindi pinatulog ng aking konsensya, Kabanong. Sa mga nagdaang pang mga araw, sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, ay nakikita ko ang mukha ni Natnat. Kung paano siya nag-anyong manananggal, pero ang mga mata niya ay tila humihingi ng tulong. Oh, Brian, bakit parang lagi kang tulala? Hindi mo ba ako naririnig? Po? Ang sabi ko, samahan mo si Rowenang ihatid sa barangay hall yung mga nagawa natin pangkontra. Sila kapitan na raw ang magbibigay sa mga taga rito. Nasa po si Rowena? Baka nasa bulsa ko. Tingnan mo nga. Lolo naman, oh. Wag mo akong ismeran, Brian, ha? May gusto ka bang sabihin sa akin, ha? Parang ilang araw ka nang tulig dyan, Lo, posible po ba na maging lalaki ang manananggal? Bakit mo naman naisip yan? Sa tingin mo ba lalaki ang manananggal na sumasalakay dito sa barangay? Ano po kasi? Paano ba to? Pero posible nga po kaya ang ganun, Lo? Oo. Depende yun sa epekto ng sumpa. Sumpa? May ilang uri kung paano nagiging manananggal ang isang tao. Una ay ang pagpapasa ng itim na bato at pagpupunas ng espesyal na langis. Yung ikalawa naman ay yung pagpasa ng maiwagang itim na sisiw at marami pang iba. Alinman sa mga yon, depende ito sa kasunduan ng sumpa. Ganun po ba? Pero posible ba na magamot pa ang ganun? Oo, lalo na kung hindi pa naman nakakatikim ng sariwang dugo't sariwang karne ng tao ang napasahan ng sumpa. Kung ganun may pag-asa pa siya. Ay, ano ba binubulong-bulong mo na naman dyan? Wala ho. Hintayin ko na lang po si Rowena at iwan niyo na lang po yung mga sinasabi niyong pangontra. Pagkatapos namin mag-usap ay iniwan na ako ni Lolo dahil meron pang magpapagamot sa kanya sa kabilang barangay. Hindi ko pa rin sinasabi sa kanya ang tungkol sa nalaman ko. Ganun din kay Kapitan Ethan. Gusto ko kasing makasiguro na makakausap ko ng maayos si Natnat dahil baka matulungan pa namin siya. Pasado 5:30 ng hapon ay dumating na nga si Rowena. Binitbit na namin ang supot ng pangontra at dinala ito sa barangay hall. Daldal ng daldal ang pinsan ko pero wala akong maintindihan sa mga sinasabi niya. Ang iniisip ko kasi ay kung paano makikita ngayon si Natnat para makausap at makumbinse na matulungan siya. Oy, ano ka dyan, te? More boka-boka na ako dites. Tapos ikaw, ngay-ngay ka lang? Nagigetsong mo ba yung mga binibera ko, ha? Oo. Ano nga ulit yun? May problema ka ba, insan? Wala. Anong wale? Hindi ka makasaytsyong sa akin ng eye to eye. Huwag kang maglaylong sa baklang mato na to, ha? Dahil may mata ko ni Cassiopeia. Kunwari na lang akong ngumiti at hindi na sumagot pa. Mabuti na lang din ay narating na namin ang barangay hall kaya nauna na ako sa kanya bitbit ang supot ng pangontra. Binigay ko rin kagad yung kay Kuya Kulas dahil wala si Kapitan Ethan. At para makaiwas sa pinsan ko, ay nagdahilan na ako na may pupuntahan pa saglit kaya pinauna ko na siya. Nagpalipas lang ako ng oras, Kabanong, sa bukid kung saan kami huling nagsagupa ni Natnat. At pagkagat ng dilim, umuwi na rin ako ng bahay at nagpanggap na normal lang ulit ang lahat. At mabilis na naman na lumipas ang oras. Bandang 11:00 ng hating gabi ay nagising na naman ako. Napatingin ako kay Lolo na nahihimbing sa pagtulog. Katulad nung nakaraang gabi,
Tumakas ako ng bahay, dala pa rin ang bote ng langis, pati ang lumang bag ni Lolo. Pasikreto akong naglibot-libot sa paligid hanggang sa unti-unti na ngang kumulo ang bote ng langis. Sinundan ko yon at nakarinig ako ng ingay sa manukan ni Mang Bantotoy. Alam ko na kagad na sinatnat ang aswang na naroon, kaya nagmadali na ako. Kinuha ko sa lumang bag ang itim na asin, pati ang kutsilyo na may ukit ng orasyon at ang maliit na garapon na may pambulag sa aswang. Nireserba ko lang ang mga ito para kung sakaling maglaban na naman kami ni Natnat. Tumakbo na ako at sa gitna nga ng dilim ay narinig ko na nga ang ingit ng mga manok, ang paggaspas ng kanilang pakpak at ang tunog ng kahoy na tila merong pilit na sumisira. Wala pa naman doon si Mang Bantotoy dahil nagpunta sa lamay, kaya wala ring aawat kung sakaling may sumalakay sa mga manok katulad ngayon. At pagdating ko roon ay nakita ko siya. Sinatnat na nasa anyo ng isang manananggal. Wala rin ang pang-ibaba niyang katawan na hindi ko alam kung nasaan. Duguan na ang kanyang mga kamay na may hawak ng manok na sugatan at naghihingalo. Pilit niya kasing inaabot ang mga yon habang nagkakakampay ng malaki niyang pakpak. Natnat! Huh, bakit nandito ka na naman? Bakit hindi mo na lang ako pabayaan? Ha? Itigil mo na to! Lumayo ka na! Umalis ka na dahil maya-maya lang hindi ko na mapipigilan ng sarili ko. Kaya kitang tulungan, kaya itigil mo na yan please. Marami nang nagsabi sa akin yan, pero lahat sila. Lahat sila ano? Lahat sila hindi naman nakatulong, kaya umalis ka na. Sa halip na pakinggan ko ang sinasabi niya, sinuksok ko ulit sa bag ang mga gamit na hawak ko. Pagkatapos ay lumapit ako sa kanya at hinatak siya palayo sa mga manok. Sa kakahatak ko sa kanya ay pareho kaming tumalsik ng magkalayo. Dahil dito ay naggalit siya at tuluyang nagiba ang itsura ng muka. Walang ano-ano ay sumugod siya sa akin. Hindi to katulad ng una naming sagupaan dahil mas mabilis at agresibo siya ngayon. Halata sa ekspresyon ng mukha niya ang matinding desperasyon. Sa bilis ng pangyayari ay hindi ko na namalayan ang ginawa niya. Tinamaan ang braso ko na dumugo kaagad. Pero hindi ako umatras at nagpatinag. Pero dahil naman doon ay mas lalo siyang naging agresibo. Naamoy niya kasi ang sariwang dugo ko na tumatagas na masagana. Biglang namula ang kanyang mga mata. Naglaway siya na para bang asong ulol at mas lalo siyang nagmukhang mabagsik. Inihanda ko na mga panlaban. Dahil sa puntong yon ay para na siyang nawawala sa sarili. Pero sinubukan kong mas maging mahinahon sa kabila ng lahat. Dahil ang intensyon ko naman talaga ay matulungan si Natnat. Natnat, makinig ka. Alam kong naririnig mo pa rin ako. Alam kong nandyan ka pa rin at nakakaintindi. Sinabi nang umalis ka na Kundi papatay na rin kita talaga. Katulad ng ginawa ko kay Kuya Tomo. Hindi natin kailangan maglaban. Hindi naman ako narito para kalabanin ka Gusto ko lang sabihin sa'yo na meron pang paraan. Wala! Hindi totoo yan. Meron pang paraan. Sinubukan na namin ang lahat. Namin? Anong ibig mong sabihin namin? Ibig sabihin ba nito? May nakakaalam bukod sa... Kung ganun, alam din to ng tatay mo? Ni Kapitan Ethan? Importante pa ba kung alam ng tatay ko o hindi? Pasensyaan na talaga tayo. Ayaw ko talagang gawin to sa'yo pero dahil makulit ka, sa unang pagkakataon, makakatiim na talaga ako ng sariwang karne at dugo ng tao. Hindi ko napipigilan ang sarili ko. Hindi ko napagandaan ang ginawang pagsalakay ni Natnat. Bago pa ako makabunot ng pangontra sa bag, ay nakalapit na siya sa akin at handa akong sakmalin. At doon ko na narinig ang sigaw ng pamilyar na boses sa likuran. Kaya napalingon ako. Brian! Yuko! Napayukod nga kagad ako pagkasabing yon ni Rowena. At buong pwersa niyang winasiwas ang hawak na 2x2. Sa laki ng katawan niya ay malakas ang naging impact ng nangyari. Sapul na sapul si Natnat sa muka at kahit nasaan niyo pa siyang manananggal ay tinablan pa rin siya ng sakit. Tumalsik siya at bumalandra sa kulungan. Sa lakas ng pagkakahampas ni Rowena ay nasira ang kulungan at nakawala ang mga manok na lalong nag-ingay. Habang nagkakanya-kanya, dito na nagkahula ng mga aso kahit malayo pa ito sa kinaroroonan namin.
Medyo malayo nga kasi ang bahay ni Mang Bantotoy sa mga tao dahil sa mga alaga niya manok. Ano ginagawa mo dito, Rowena? Sinundan kita malamang. Nakita kong umiscape ka sa bahay. OMG! True lalo ba yung nasa song ko? Si Natnat, yung manananggal? Meron palang manananggal na lalaki? So anong itatawag sa kanya? Manananggol? Ko! Nawiwindang yung mga brain cells ko! Wait lang, Rowena. Ay, kaya pala kahit anong hanap ng mga tao, hindi nila ma-find out dahil hindi naman kasi babae yung manananggal, kundi isang guy or panggap na guy, whatever. What happened to Vela na lang kapag nanosong to ni Kapitan na anak niya mismo yung Tsakang Aswang? Dapat malaman na to ng mga kabarangay natin. Let's go, Rabel, na para maichika natin kagad kay Lolo at Lola. Rowena, wag! Teka! Ha? Wag! Teka lang! Hindi mo naiintindihan ang nangyayari rito eh. Dapat kong ma-understand, pinsan. Okay ka lang ba? Basta, sa ako na ipapaliwanag. Tulungan mo na lang muna akong igapos siya at dalhin sa bahay natin. Ha? Na-crazy for you ka na ba, insan? Bakit natin siya... wait, matagal mo na bang nosong na siya yung manananggal? Hindi na ako nakasagot dahil bago pa ako makapagpaliwanag ay may mga ilaw na ng sasakyan na paparating mula sa di kalayuan. Nangungunang patrol ng barangay at sinusundan niyo ng ingay ng mga tao. Unti-unti ring sumilay ang maliit na liwanag mula sa flashlight ng mga taong paparating. Hindi pa kami nakakilos pa ni Rowena. Pareho na lang kaming napatingin kay Natnat na nasaan yung tao na. Duguan siya at tila napuruhan dahil sa ginawa ng aking pinsan. Dali, tulungan mo na ako. Ha? Bakit ko? Bilis na! Wala na nga siyang nagawa kundi ang tumulong sa akin. Lumapit kami kay Natnat at habang nagpupumilit siyang tumayo, ay sinabihan ko na ang pinsan ko sa gagawin niya. Pasensya na, Natnat, pero kailangan namin gawin to. Sige na, Rowena. Ruel munang itawag mo sa akin, pinsan. Kinuyom niya ng maigpit ang kamao niya, saka sinapak sa mukha si Natnat na nawalang kagad ng malay tao. At bago pa makarating ang mga tao, ay umalis na kami sa lugar na yun. Sa kabutihang palad ay walang nakakita sa amin hanggang sa makauwi ng bahay. Pagdating ay nagulat sila lolo at lola nang gisingin namin sila. Tumambad kasi sa paningin ng dalawang matanda ang dugo ang sinatnat na walang malay tao. Oh, anong ibig sabihin nito, Brian? Rowel, bakit nandito ang anak ni Kapitan? At bakit siya duguan? Lolo, Lola, wala akong kiber sa kinemerut na yan, ha? FYI, manananggal, manananggol yang sinatnat. Kaya nga dapat, sinurrender na siya. Pero itong si Brian, hindi ko knows ang mga mindsetting niya, Lolo, Lola. Naluloko na talaga ako. Yung mga brain cell ko, 2 MB na nga lang, ubos pa. Siya yung manananggal? Lo, please, pakitulungan si Natnat. Wala nang umimik pa sa amin at pagkatapos ay kaagad pinagmasdan ni Lolo ang walang malay na si Natnat. Nang hawakan niya ito sa noo, ay bigla ring namuti ang kanyang mga mata hanggang sa mapaupo siya pagkatapos. Inalalayan ko kaagad si Lolo Rodi habang si Lola ay nagsara ng mga bintana at sinigurong walang ibang tao na makakarinig at makakakita sa amin. Hindi ko na kinailangang ikwento kay Lolo ang lahat dahil sigurado kong nakita na niya ito matapos hawakan sa noo si Natnat. Siya pala ang kinukwento mo sa akin. Kailan mo pa ito nalaman? Nung nakarang gabi lang po, nagkasago pa kami. Matutulungan niyo po ba siya, Lo? Oo, pero kailangan natin siyang gisingin. Kapag ginisip po natin siya, mukhang magwala siya at atakihin tayong lahat dito, Lo. Nandiyan ka naman para paluin siya ng 2x2. Ay, paano niyo po nalaman yon? Nakita yun ni Lolo nung hawakan niya sa noo si Natnat. Bakit hindi na lang natin siya isuko sa mga tao? Pakiusap, huwag niyong gagawin niya sa anak ko. Wala siyang kasalanan. Nagulat kaming lahat nang biglang sumulpot ang kapitan. Yung pala'y kasama niya si Lola Reda na pinapasok siya at tinawag kanina habang abala kaming nag-uusap. Parang awa niyo na. Huwag niyong sasaktan ang anak ko, Mang Rodi. Dahil kapag ginawa niyo yon,
Pasensyahan na lang ho tayo. Makikipagpatayan ako para sa anak ko. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko naman gagawin yan. Hindi ako naging albularyo para pumatay ng inosenteng tao. Isa pa, hindi naman siya dinala rito ng apo ko para lang patayin namin. Hindi ka rin naman tatawagin ng kapatid ko para lang masaksiyan mo kung paano namin kitilin ang buhay ng anak ko. Eh kung ganon, bakit niyo po siya dinala rito? Para po matulungan namin ang anak nyo, Kap. Ha? Matutulungan yung anak ko? Opo, sabi ng lolo ko, may pag-asa pa para kay Natnat. Lalo na po't hindi pa naman siya nakakatikim talaga ng sariwang dugo at karne ng tao. Sa halos lagpas 1 buwan ng pagiging manananggal niya, natis niyang hindi tumikim ng tao dahil ayaw niyang maging aswang. Kung ganon, may pag-asa pa para sa anak ko. Pero marami na akong nilapitan ng mga manggagamot. Nagsabi sila na hindi nila matutulungan ang apo ko. Hindi po ordinaryong manggagamot ang lolo ko. Mga albularyo po kami mula sa aming probinsya. At bata pa lang ito na ang alam naming gawin. Kaya biyasang-biyasa na po ang lolo ko. Magtiwala po kayo sa kanya. Yun po ang unang dapat niyong gawin. Nakita ko kung paanong nakahinga ng maluwag si Kapitan Ethan matapos yung marinig. At tila kumalman na rin ang lahat nang muling dumating si Lola na may daladalang mainit na tsaa. Binigyan niya kaagad ang punong barangay. Habang kami naman ni Rowena ay naupo na lang din muna sa tapat ni Lolo. Maya-maya pa nga, habang nahihimbing pa rin sa pagtulog si Natnat, ay ikinuwento na nga ni Lolo ang nakita niya nang hawakan sa noo ang binatang Chubby. Ang sumpa ng pagiging manananggal ay galing pala sa ex-girlfriend ni Natnat na si Antonieta. Dahil sa matinding pagmamahal ay inako niya ang sumpa ng itim na bato. Isinalin ito sa kanya ng dalaga kaya nalipat sa kanya ang pagiging manananggal. Ang patakaran kasi ng itim na bato ay malilipat lang ang sumpa kapag hiningi ito ng kusang loob ng isang tao. At sa oras ng malulon ay magkakaroon na siya ng pagkikrave sa sariwang dugo at karne ng tao. Ang sumpa rin ay nag-uuwi sa pagpapalit anyo bilang isang manananggal na nahahati ang katawan. Pero matapos gawin ni Natnat ang lahat ng ito, ay iniwan lang siya ng huli. Nang malaman ko yung kabanong, nainis ako kay Antonieta at naawa naman para kay Natnat. Mas matindi rin ang galit na naramdaman ni Kapitan Ethan, pero napakalman naman namin siya pagkalaon. Marami pang sinabi ang lolo na dapat gawin hanggang sa magising na nga si Natnat. Gising na siya. Gising na rin ang sinumpang bato sa katawan niya. Kaya magsisimula na tayo. Nasaan ako? Tay, ba't ako nandito? Bakit ako nakatali, Tay? Isusuko mo na ba ako sa mga tao, Tay? Tay, huwag po! Bawa po kayo sa akin! Hindi ka mapapahabak, Natnat. Tutulungan kitang alisin ang sumpa sa katawan mo. Pero hindi magiging madali ito. Magiging masakit to na maaari mo rin ikapahabak. Basta, huwag kang susukot, tibayan mo ang loob mo, ha? Mamamatay po ako kapag inalis niyo sa akin ang itim na bato. Iyon po ang ibinulong sa akin ng itim na bato. Kaya parang awa niyo na. Pakawalan niyo ako. Ayaw ko pang mamatay. Hayaan niyo na lang ako mag-ibada ng Tay. Tulungan mo ako. Habang nagmamakaawa si Natnat kay Kapitan, nakikita ko ang Ginoo kung paanong magpigil ng sarili. Sinabi na rin kasi ni Lolo kanina ang mga posibleng mangyari para mahadlangan ang gagawin namin. At isa na nga itong ginagawang pagpapaawa ni Natnat. Parte kasi ito ng pang-aabala ng sumpa at panlilito para makapanitili sa katawan ng isang tao. Tumingin sa akin si Lolo at sumenyas. Kaya kinuha ko na mga gamit sa orasyon. Dinala ko kagad sa harapan niya ang garapon na naglalaman ng dinurog na pinatuyong dahon ng talampunay. Binudbud ito ni Lolo sa palibot ni Natnat na lalong nagsisigaw ng tulong sa kanyang tatay. At maya-maya pa, nagsindi na rin si Lolo ng pausok na kamanyang. Pinasa niya sa akin yon na inilibot ko sa buong silid hanggang sa humalimuyak ang amoy. Nagsimula na magritwal at orasyon si Lolo. Lahat naman kami ay umantabay lang. Sina Lola Reda, Rowena at Kapitan Ethan ay pare-parehong nasa pinto habang ako'y nasa tabi ni Lolo. Brian, iabot mo yung langis. Opo, Lo. Ito na po.
Pagkakita ni Natnat sa nasabing langis, ay nanlaki ang mga mata niya. Nagkakakawag siya at pilit na kumakawala sa pagkakatali, pero matibay ang ginawa namin ni Rowena kaya hindi siya nakakawala. Pagwalan niyo ako dito! Tay! Tulungan mo ako! Papatayin nila ako! Maawa sa akin, Tay! Huwag mo kaya na! Papatay ako ng mga taong to ng harap-harapan mo! Pero kahit anong sinasabi ni Natnat, ay tila bingi si Kap at nagpipigil pa rin. Si Lolo naman ay binuksan na ang langis. Dahil dito ay humalimuyak ang pamilyar na amoy. Ito yung naamoy ko nung minsan. Nung unang nakita ko siya na magpalit ng anyo bilang manananggal. Akin na ang langis na yan! Ibigay mo sa akin yan! Kailangan ko yan! Isabi mo sa akin! Bilis! Bilisan mo, matanda ka! Pero sa halip na sundin ni Lolo ang galit na pakiusap ni Natnat, tinapon at ibinuhos niya ang langis sa harapan mismo noon. Dahil dito ay nagwala siya sa galit. Sa unang pagkakataon ay nakita ko kung paanong tila maging demonyong itsura ni Natnat. Namula ang mga mata niya at nanlisik. Ang mga ngipin ay nagngalit at nagtunugan. Naglaway siya na parang asong nauulol. Anong nangyayari sa anak ko? Bakit siya nagkakaganyan? Lumalabas na ang anyo ng sumpa sa katawan niya. Wala kang dapat ikabahala dyan. Dahil yan ang totoong anyo ng sumpa na nagtatago sa itim na bato. Diyos ko, kabagan mo po ang anak ko. Huwag mo pong pababayaan si Natnat. Tama yan, Kap. Magdasal na tayo dahil ang pagdarasal, pananalig sa Panginoon ang pinakamabisang sandata sa lahat. Ang mga ito ay instrumento lang mula sa kapangyarihan ng Diyos na buhay. Magsitigil kayo! Pakawalan niyo na lang ako rito! Dahil kapag nakakawala ako, sigurado walang matitira sa inyong lahat! Kahit ikaw, Tay! Traitor ka! Kaya papatayin na rin kita! Napaigtad at naglupasay na parang bulating binudbura ng asin si Natnat. Sinabuyan kasi siya ni Lolo ng itim na asin. Pagkatapos ay nagsimula na nga ulit siya sa pagsasalita ng kakaibang wika. Kahit ilang beses ko nang napapakinggan si Lolo na magsalita ng orasyon sa kakaibang wika, kakaiba pa rin ang tagpong ito. Parang pare-pareho kaming nilukob na mabigat na puwersa nang hindi ko malaman kung saan nanggaling. Lalong nagwala si Natnat at nakita ko matinding pagbabago na para siyang sinapian ng masamang espiritu o demonyo. Nag-iiba-iba ang kulay ng kanyang balat at boses, kaya mas lalong nag-alala si Kapitan Ethan. Ganun pa man, nanatili si Lolo sa kanyang mga ginagawa hanggang mas lalong tumindi ang sitwasyon. Nangilabot ako dahil sa nakakakilabot na puwersa ng kadiliman. Hindi ko talaga sukat akalaing kabanong na ganito katindi ang sumpa ng itim na bato. Hindi ko talaga malilimutan ang pangyayaring yon. At habang abala kaming lahat ay unti-unting napigtal ang pagkakatali. Nagulat na lang kami dahil narinig namin kung paano maglagatukan ng mga buto ni Natnat. Naalala ko ang tunog na yon kaya naging alerto kagad ako. At hindi nga ako nagkamali dahil mula sa likuran niya ay unti-unting tumubo ang pakpak. Ito ang tuluyang sumira sa pagkakatali sa kanya. Kahit si Lolo ay nagulat dahil nagawang makapagpalit ng anyo si Natnat bilang manananggal sa gitna ng orasyon. Lolo! Malakas ang sumpa! Hindi mananaig ang sumpa na yan sa buhay ni Natnat. Natnat, lumaban ka! Natnat, lumabang ka para sa tatay mo! Mamamatay kayong lahat! Nagulat na lang kami nang unti-unting nahati ang katawan niya at humiwalay sa isa't isa. Ang itaas na parte ay lumipad papuntang bintana para lumabas. Pero wala sa amin ang pinanghinaan ng loob. Nagulat na lang ako nang makita si Kapitan Ethan na sinampahan ng ibabaw ng katawan ng kanyang anak upang mapigil sa paglipad. Nagkakakampay pa yun ng pakpak pero sumunod din si Rowena at buong puwersang pinigil ang mga pakpak. Napatingin naman ako kay Lolo na patuloy pa rin sa pag-uorasyon. Hanggang sa tumingin siya sa akin at sumenyas. Na makita kong itinuro ni Lolo ay dali-dali kong tinungo ang babang katawan ni Natnat. At walang pag-aalinlangan kong sinaboy doon ng itim na asin.
Dahil dito ay naglupasay ang ibabaw na katawan at pare-pareho silang napahandusay sa sahig. Ipinagpatuloy ni Lolo ang orasyon habang kami ay may kanya-kanya ring ginagawa. Pagdugtungin nyo na ang katawan niya, madali kayo! Bago pa matapos ang orasyon! Ganun na nga ang ginawa ni Kapitan at ni Rowena. Tumulong na rin ako hanggang sa mapagdikit na namin ang katawan. Nang tinapos ni Lolo ang orasyon, ay sumigaw ng ubod na kasinatnat dahilan para mapatakip kaming lahat ng tenga. Napapikit din ako at parang nabingi dahil sa pangyayari. Pagdilat ko ay nakahandusay nasa sahig si Natnat. Nasaan yun na siyang tao? Bumangon din kaagad si Kapitan at nilapitan ng kanyang anak. Ilang saglit pa ay biglang nabuo yun at inuluwa ang itim na bato. Kinuha kaagad yun ni Lolo at ipinasok sa garapon na may itim na asin. Umusok ang itim na bato hanggang sa unti-unting nalusaw sa loob mismo ng garapon. Tapos na. Nagawa natin. Nailigtas natin si Natnat. Napayak ng husto si Kapitan at grabe ang pasasalamat niya sa nangyari. Dahil sa wakas ay nakalaya na nga ang kanyang anak sa sumpa ng pagiging aswang. Sa pangyayaring yun ay inilihim namin ang lahat sa buong barangay. Kami lang po kabanong ang nakakaalam hanggang sa ngayon. Makalipas lang din kasi ng ilang buwan ay namatay na ang usap-usapan at takot ng mga tao tungkol sa manananggal. Sa tulong din kasi ni Rowena ay madaling kumalat ang balita na napatay na ang manananggal, pero ang totoo ay gawa-gawa lang din namin ang balitang yon. Nagtagal pa kami ni Lolo sa Cavite pagkatapos ng tagpong yun. Marami pa kasi ang nagpapagamot sa kanya. Naging matalik din kaming magkaibigan ni Natnat. Hanggang sa isang gabi ay nagulat ako sa sinabi niya. Tol, aalis na kayo di ba? Sa linggo, tama ba? Oo, Tol. Kailangan na kasi kami ron sa probinsya eh. Pero paminsan-minsan dadalo kami rito ni Lolo kapag may okasyon saka pag may holiday. Bakit? Ano kasi, hindi ako matatahimik hanggat hindi ko to nasasabi sa'yo bago ka bumalik dun sa inyo. Ha? Ano ba yun? Sabihin mo na nga. Gusto kasi kita eh. Nung una pa lang kitang makita, gusto talaga kita. Okay lang naman sa akin kahit kaibigan lang ang tingin mo sa akin. Wala naman ako magagawa eh. Pero sana, maging magkaibigan pa rin tayo ah. Hindi ako nakaimik ka, Banong. Hanggang sa umalis na lang siya. Pero yun na nga po. Nanatili naman kami magkaibigan kahit na meron na akong girlfriend. Sa tuwing umuwi kami sa Cavite ni Lolo, ay nagkakasama at nakakausap pa rin kami ni Natnat bilang mabuting magkaibigan. Mga kabangers, mga kayanggaw, maraming salamat po at nakinig po kayo dito sa kwento natin ngayong araw na ito. Dito sa isang special video story natin. At syempre, sa mga bago po na mga nakinig dito sa ating channel, kung maaari lang po sana'y mag-subscribe po kayo at pindutin nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong nanonotify pag meron tayong mga bagong videos. At syempre, mag-iwan na rin kayo ng comment at mag-like na rin po. Kung medyo nabitin naman po kayo sa kwento natin ngayong araw, bisitahin nyo na rin po yung iba natin mga channel. Ito lang po yung ibang channel ni Kabanong yung Pamela Clamil na channel natin na nagnanarita ko bilang si Lolo Pael o ako rin po bilang si Kabanong. At syempre pa, yung bagong-bagong YouTube channel natin, yung Kabanong version 2.0 kung saan meron na pong moving images doon. Kaya meron na rin po kayong mapapanood habang nakikinig kayo ng narration na may music and effects na rin. O di ba mas maganda? Kaya huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe sa channel na yun para makasama ko kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na yon. At para hindi po kayo mahirapan na hanapin yung mga nabanggit na channel, ilalagay po namin sa description o sa pinned comment yung link ng mga nasabing channel. Hanggang sa susunod na mga kwento, wakas,